Isang tiyahin ang abala sa paglalaba habang nakikipagkwentuhan sa ibang tiyahin. Ano na naman kaya ang kalokohang binabalak ng mayamang lalaking iyon, sabi niya. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng mayaman siya, palagi na lang nakikisalamuha sa mga simpleng tao. May isa pang tiyahin ang sumabat, huwag kang magmalaki sa panlabas na anyo, narinig ko na sikat siya dahil sa talino niya. Habang nagkukwentuhan at nagtatawanan ang mga tiyahin, isang batang lalaki ang tumakbo sa kanyang ina para humiram ng damit. Sabi noong lalaki roon, kaya niyang gawing bago ang lumang damit ni nanay. Maya-maya, itinali ng mayamang lalaki ang lumang damit ng isang magsasaka sa dalawang puno, saka sumigaw sa mga bata na pigilan ang tubig habang siya naman ay nagtatrabaho sa paghuli ng isda. Bagamat matalino, ang mayamang sigisan ay palaging kinainisan ng isang mataas na opisyal sa syudad. Sabi ng opisyal kay Effie sa babaeng kasama niya, ang mga ideya ni Gisan ay lampas sa karaniwan at ang mga kilos niya ay walang anumang kaayusan. Ngunit ang babaeng nakasakay sa kabayo ay hindi nagpatalo, hindi ba iyon ang kakaibang alindog niya? Sagot ng opisyal, ang pundasyon ng bansa ay kaayusan na kailangang pangalagaan, pero siya pa ang laging sumisira sa ugat nito. Dati na, nilabag ni Gisan ang batas ng diretsong humarap sa hari at magmakaawa. Sa palagay ko, kailangang bigyan ng pagkakataon ang mga mahusay kahit na hindi sila galing sa dugong maharlika. Kahit ang mga anak sa labas ng mga maharlika ay dapat itaguyod. Kung hindi, masasayang ang tunay na talento ng bansa. Ang mga salitang ito ay nagpabigat sa loob ni opisyal. Kalaunan, nagpunta siya sa bahay ni Gisan at galit na sinabi, gusto ko sanang makipag-usap sa iyo ng kamilang, pero mukhang mas gusto mong makisalo sa mga kaibigan mo. Umiti si Gisan at inimbitahan si Essay na maupo at sumali sa hapagkainan kasama ang iba. Pero hindi natuwa si Effie, dito ako para pag-usapan ang mahahalagang bagay ng bansa, hindi para makipagkwentuhan sa mga tulad nila. At tigilan mo na ang paghabol sa mga imposibleng bagay. Hindi madaling sirain ang tradisyonal na kaayusan. Sumagot si Gisan, iba ang pananaw ko. Hindi ba dapat baguhin ang mga lumang tradisyon? Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Effie, kahit hindi ko gusto ang kakaibang ugali ni Gisan, alam ko na may talento siya. Kaya ko siya ipinadala sa bagong lugar na ito, tulad ng kabayong ito na walang makapigil noon, pero napasunod ko rin sa akin sa pamamagitan ng leksyon na kahit anong matapang ay may kapalit na sakit. Sa kabilang banda, hinagis ni Gisan ang isang basket ng isda sa mesa at sinabi, kung maibebenta ninyo ang mga isdang ito, makakabili kayo ng bagong damit. Maya-maya, dumating ang mga bata mula sa gate, bawat isa ay may dalang basket ng isda. Natuwa ang isang tiyahin, ang mga isdang ito, kapag ginawang sopas, siguradong masarap. Sumabat ang isa pa, kapag sariwa ang isda, mas masarap ihawin. Pinigilan sila ni Gisan, may alam akong paraan ng pagluluto ng isda na magpapahanga sa inyo. At sinimulan niyang ituro ang mga hakbang sa paghahanda ng inihaw na isda para sa mga simpleng tao roon. Nang matikman ang resulta, walang tiyahin ang hindi nagpuri, sabi nila, natutunaw ang tamis ng isda sa bibig, at hindi nila maisip kung paano naging ganito kasarap ang simpleng isda. Masaya si Gisan habang pinapanood ang mga tao sa paligid na masarap na kumakain. Napansin niya ang isang matandang lalaki na abala sa trabaho, kaya binigyan niya ito ng inihaw na isda at sinabi, kumain ka na, masarap ito. Mas maganda kung lahat tayo ay makakakain ng masaya. Ang matandang lalaki ay malamig na nagsabi, nakakaawa ka talaga, palagi kang tumutulong sa iba nang hindi mo man lang nakikita ang sarili mong kapalaran. Pagkatapos, tumawa ang matanda ng parang baliw na ikinabigla ni Gisan. Sinimulan ng mga tiyahin sa paligid na payuhan siya, huwag kang mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa baliw na iyan, isa lang siyang matandang malas. Hindi sumagot ang matandang baliw, kinuha lang ang isda at masarap na kinain ito, pagkatapos ay nagsabi, walang lasa ang isdang ito, pero swerte mo na rin dahil ang maliit na regalong ito ang nagligtas sa buhay mo. Habang naguguluhan pa si Gisan, dumating ang hukom kasama ang mga gwardiya. Sinabi ng hukom na dahil ipinatapon si Gisan, kailangan siyang ikulong sa bilangguan araw at gabi at hindi maaaring lumabas ng walang pahintulot. Pero dahil mahilig sa kalayaan si Gisan, nainis siya at lumabas sa gabi, ngunit hinuli siya ng mga sundalo. Habang nalulungkot at hindi alam kung paano makakaalis, biglang dumating si Effie sa bilangguan. Natuwa si Gisan at sinabi na gusto niyang makalabas. Mahinahon na sumagot si Effie, kung magiging kailangan ka ng mahal na hari, baka makalabas ka agad. Tinanggihan ito ni Gisan, hindi ko gagawing mali ang moralidad ko para lang makalabas. Kahit makalabas ako, tunay bang magiging malaya ako? Napansin ni Essay na may mga batang nakikinig sa usapan nila. Alam niyang kaibigan ni Gisan ang mga bata, kaya't sumigaw siya, kahit na ipinatapon ka na, hindi ka pa rin natututo. Sa kabisera, nag-aaksaya ka ng oras sa mga hinintakot at dito, nakikipag-ugnayan ka sa mga mabababa. Ipinagtanggol ni Gisan ang mga bata, pero sinisi siya ni Effie, hindi karapat-dapat ang mga pulubing iyan na ipag-alala mo. Magsisisi ka sa pagpili na makisama sa mga batang mababa sa buong buhay mo. Pagkatapos, galit na umalis si Effie. Hindi na ito inintindi ni Gisan at masayang tinanong ang mga bata, bakit kayo nandito? Sumagot ang isang bata, nangako ka na magkukwento ka ng magandang kwento sa amin pagsapit ng dapit hapon. Nahiya si Gisan saglit, pero nagpa siyang magkwento ng isang kwentong kanyang imbento. May isang lalaking nagangalang Hong Judong na, matapos labanan ng buong puso ang bansa, dinala ang kanyang hukbo sa isang bagong lugar na tinawag na Zundugu. Ang lugar na ito ay kakaiba, parang paraiso, kung saan walang pagkakaiba sa pagitan ng maharlika at ordinaryong tao, sagana ang pagkain at walang nagugutom. Ang tanawin ay napakaganda na parang larawan. Habang nakikinig, humikab ang mga bata dahil alam nilang walang ganitong lugar. Nagkamot ng ulo si Gisan dahil biglang nawalan siya ng ideya. Sinabi niya na isusulat niya ito sa isang libro, pero sinabi ng mga bata na hindi sila marunong magbasa. Naguluhan si Gisan, paano na ito?
Kung lagi kayong pupunta rito, baka mapalo kayo ng sundalong nasa tabi. Pero kung gusto ninyo, kaya ko pa rin. Emosyonal na lumingon siya, pero tumakbo na palayo ang mga bata. Gayunpaman, nagpa siyang bumalik si Gisan sa kanyang kwarto para tapusin ang kwentong inimbento niya. Sa Sundoguk, may malalawak na bukirin na umaabot hanggang abot tanaw. Taon-taon, nag-aani sila ng puting bigas at ang mga tao roon ay kumakain ng kanin kasabay ng mga hinintay na karne na malambot at masarap. Habang nagsusulat ng ilang salita, napalunok si Gisan, hinawakan ang kanyang gutom na tiyan at nahiga sa kama na hapo. Si Effie ay nagbigay ng liham sa kanyang kasama upang dalhin sa isang lugar, ngunit natuklasan ito ng dalagang si Maitrang at pinagbantaan ang kasama. Ibigay mo sa akin ang liham na ito, kung hindi, isisiwalat ko na ginamit mo ang pangalan ni Effie para makapasok sa bahay aliwan. Walang nagawa ang kasama kundi ibigay ang liham. Binuksan ito ni Maitrang at nakita na isinulat ni Effie. Ang mga anak sa labas ay nagdudulot ng kaguluhan sa bansa, kaya't humanap ng anumang dahilan para dakpin ang 7 miyembro ng grupo nila at ibigay sa akin. Kaya't hating gabi, pumunta si Maitrang sa kulungan ni Gisan upang ipaalam sa nobleng ito, hindi ba't si Effie ang pumunta rito para kausapin ka? Huwag mo nang tanggihan ang alok niya dahil nasa panganib ang mga kaibigan mo. Nakita ko mismo ang liham na isinulat niya. Nang marinig ito, agad gustong tumakas ni Gisan para iligtas ang kanyang mga kaibigan. Inihayag ng mga gwardyang nagbabantay ang pagtakas ni Gisan kay Effie at dinala rin si Maitrang sa harap niya. Ipinaliwanag ng dalaga na gusto niya lang kumbinsihin si Gisan na sundin ang nais ni Effie, kaya't isiniwalat niya ang liham. Ngunit tumawa lang ng mapanuya si Effie. Napakatanga mo, alam mo bang pinatay mo na si Gisan? Ngayong alam na niya ang plano ko, hindi ko na siya pababayaang mabuhay. Pagkatapos, inutusan ni Effie ang mga sundalo, ang kailangan ninyong gawin ay harangin ang mga daan patungo sa kabisera ni Gisan. May inayos na akong maaasahang mamamatay tao na naghihintay at malapit nang magkaroon ng magandang balita. Samantala, habang tumatakas si Gisan, napansin niya ang mga sundalo kaya't nagtago siya sa likod ng isang bato. Ngunit sa kritikal na sandali, kumalam ang sikmura niya sa gutom, at ang tunog nito ay agad na nagpabunyag sa kanyang kinaroroonan sa mga mamamatay tao. Nahirapang nagsalita si Gisan, kung hindi ako nagutom, sana nakalampas na ako sa burol na ito. Kung may dala kang onigiri, bigyan mo ako kahit isang kagat, bilang awa, dahil mas maganda ang multo na busog kaysa sa multo na gutom. Walang sinabi ang mamamatay tao at agad na hinampas ng espada si Gisan, ngunit hindi ito nasaktan. Nagulat si Gisan, kinuha ang aklat na kanyang inilathala, at sinabi, totoo palang mas malakas ang aklat kaysa sa espada. Pagkatapos, seryosong nagsalita si Gisan, alam ko na inutusan ako ni Effie na patayin. Ang tanging hiniling ko lang ay huwag niyang idamay ang mga malalapit kong kaibigan. Kung ganito, tatanggapin ko ang kamatayan ng walang hinanakit. Ipadala mo ang mensaheng ito sa kanya. Ngumiti ang mamamatay tao, hinubad ang takip sa mukha, at sinabi, ipapadala ko ang mensahe mo. Oras na para pumunta sa kabilang mundo. Ngunit nang iunat ang espada, kakaibang tunog ang narinig mula sa kagubatan. Ang matandang baliw ang bumulong ng isang mahiwagang salita upang iligtas si Gisan. Agad inutusan ng mamamatay tao ang kanyang mga tauhan na dakpin ang matanda. Muli niyang hinampas si Gisan, ngunit sa halip na dugo, puting usok ang lumabas at nawala na si Gisan sa hangin. Sa isang karaoke bar makalipas ang ilang dekada, si Yoon Seo ay pinapanood ang mga lasing na kasamahan at ang kanyang malibog na boss na nanggugulo sa bagong empleyado. Galit na galit, hindi na nakayanan ni Yoon Seo na magpanggap, kaya't kinuha niya ang telepono at kinunan ng video ang boss. Maganda itong ebidensya para isiwalat ka. Sumigaw ang boss, hindi mo ba alam kung sino ako para gawin mo ito? Sumagot si Yoon Seo, alam ko na kapatid ka ng direktor, ang pangalawang pinakamakapangyarihan sa kumpanya natin. Kaya ka nga ganito kadisente. Pero mula ngayon, hindi mo na ako maluloko. Kahit mahulog ako, isasama kita. Umiti si Yoon Seo at itinutok ang telepono sa boss, ngunit nang tingnan niya ang screen. Ang direktor ay humalakhak na ikinabigla ni Yoon Seo at nang tiningnan niya ang video, napagtanto niyang ang mukha niya lang pala ang kinunan niya. Nang gabing iyon, nagising si Gisan sa isang desertong kalsada, naguguluhan kung nasaan siya. Ang huling alaala niya ay ang pagsulat ng kanyang kwento bago natulog at napunta rito. Habang hindi maunawaan ni Gisan ang nangyayari, nakita niya si Yoon Seo na dumaan. Huminto si Yoon Seo sa harap niya at sinabi, hindi ka pwedeng matulog dito sa labas, kuya. Agad hinabol siya ni Gisan para itanong kung nasaan siya. Malungkot na sumagot si Yoon Seo, impyerno ito sa lupa, kasi natanggal na ako sa trabaho. Natakot si Gisan, patay na ba ako? Dahil ba sa gutom kaya ako namatay? Habang nag-uusap sila, biglang dumating ang ina ni Yoon Seo at hinila ang anak pabalik sa loob. Nakita ni Gisan ang ina ni Yoon Seo at nagmakaawa, dahil bagong dating ako sa mundong ito at marami pang hindi alam, pwede po bang makahingi ng kaunting pagkain? Buti na lang, mabait ang ina ni Yoon Seo at pumayag. Sa unang pagkakataon na nakakain ng pagkain mula sa kabilang mundo, sumigaw si Gisan, ang gutom ang pinakamasarap na pampalasa, pero ang pagkain ito ay mas masarap pa. Maaari kang pumunta sa kabilang mundo para lang tikman ito. Natuwa ang may-ari ng kainan, komedyante ka ba? Bakit ka ganyan kasigla? Nagulat si Gisan, may ganitong posisyon pa sa impyerno na tinatawag na komedyante. Napaka-interesante. Maya-maya, nang mahimasmasan si Yoon Seo mula sa kalasingan, nagsimula siyang makipagtalo sa kanyang ina, hindi naman kami nagbukas ng kainan para magbigay ng limos, nay. Mula sa mahihirap hanggang sa may sakit, lahat na lang hinintay mo. Hindi pinansin ng ina, sino ba ang may-ari dito? Mag-focus ka na lang sa pagpapanatili ng trabaho mo. Ang pagbibigay ng mainit na pagkain sa gutom ay mabuting gawa at gagawin ko ito hanggang mamatay ako. Tumingin si Gisan at nagtaka, maaari bang mamatay ng 2 beses?
Pagkatapos kumain, dahil ayaw magkautang, inilabas ni Gisan ang aklat mula sa kanyang bulsa bilang pambayad. Tinanong ng may-ari, may matutulugan ka ba? Sumagot si Gisan, hindi mamamatay ang lalaki kahit matulog sa ilalim ng mga bituin. Ginawa ko na ito ng daang beses noong nasa labas pa ako, kaya't huwag kayong mag-alala. Kinaumagahan, nagulat si Gisan sa tanawing nakita niya. Hindi niya inasahan na sa impyerno ay may mga bahay na mataas na parang bundok, mga bagay na mas mabilis pa sa kabayo, at mga tao na nagsasalita ng kakaibang wika, ngunit nakasuot ng damit ng dayuhan. Lalaki at babae ay malayang nakikihalubilo, at sagana ang pagkain na walang nagugutom parang ang sundogok na kanyang pinapangarap. Habang natutuwa, biglang napansin ng time traveler na si Gisan ang isang pamilyar na mukha si Liz pa rin. Samantala, kailangan pumunta si Yunseo sa opisina para kunin ang kanyang mga gamit pagkatapos ng bigong paglantad kagabi. Pagdating sa bahay, nakita niya ang kusinero na si Lee Hop. Sabi ni Lee Hop, magkapitbahay sila mula pagkabata, na ikinagulat ni Yunseo. Tiningnan ni Lee Hop ang mukha ng kanyang kapitbahay at inimbitahan siyang pumasok sa kanyang restaurant, kung saan personal siyang naghanda ng mga espesyal na putahe. Ipinaliwanag ng kusinero, gusto ko sanang maghain ng pagkain ko sa mga kapitbahay natin kahit isang beses lang. Sinimulan ni Yunseo ang pagkain at pinuri ito, ang pagkain mo ay ibang klase kumpara sa pagkain sa kainan namin. Narinig ito ni Lee Hop at sinabi, may mga tanong din ako tungkol sa kainan ng ina mo. Sumagot si Yunseo, huwag mo nang banggitin iyon. Bawat ulam na hinanda ng aking ina ay may kita lang na 500 won, at madalas pa niyang pinapakain ng libre ang iba, kaya lalo kaming nalulugi habang nagbebenta, sabi ni Yunseo. Nagtaka si Lee Hop, kung wala namang kita, bakit nagpumilit ang ina mo na ipagpatuloy ito? Sumagot si Yunseo, hindi ko rin alam, pero sinabi niya na gagawin niya ito hanggang sa bumigay siya, at walang makakapigil sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Gisan sa harap ng kainan ni Lee Hop, sumisigaw ng malakas na ikumusta, na ikinabigla ng chef na si Lee Hop na lumabas agad. Walang sabi-sabi, niyakap ni Gisan ang nasa harap niya at sinabi, totoo ngang si Lord Lee ito. Agad hinila ni Yunseo ang dalawa para paghiwalayin at sinermonan si Gisan, bakit ka pa bumalik dito? Huwag kang bastos sa iba. Ipinaliwanag ni Yunseo kay Lee Hop, ang lalaking ito, kahapon pa lang ay pumunta na sa kainan natin para magpalimos, at mukhang hindi pa normal ang isip niya. Pagkatapos, ipinakilala niya ang henyo na chef na si Lee Hop kay Gisan, siya ang chef na may pambihirang talento sa pagluluto. Mula pagkabata, ipinadala siya sa Switzerland at France para mag-aral, at naging propesor sa isang prestihiyosong universidad ng culinary arts sa Japan. Pero dahil gusto niyang itaguyod ang lutuing Koreano, bumalik siya at sa loob lang ng 3 taon, naging pinakabatang master chef sa Korea. Kamakailan, binuksan niya ang Doro Restaurant, ang pinakamataas na klase ng Korean restaurant sa lugar na ito. Matapos ipaliwanag, tinignan ni Yunseo si Gisan, ngayon, malinaw na ba sa'yo kung gaano kahusay si Chef Lee? Hindi siya basta maaring makilala ng isang palaboy tulad mo. Hindi pinansin ni Gisan ang sinabi at tinanong, hindi ka talaga si Lord Lee. Halos pareho ang mukha mo sa opisyal na si Effie na kilala ko. Dahil patuloy na kinulit ni Gisan si Lee Hop, sinabi ni Yunseo sa chef na pumasok muna sa loob, pagkatapos ay galit na sinigawan ang palaboy. Hindi ko alam kung sino ang pinagkakamalan mo sa kanya. Pero sa tingin mo ba karaniwan lang ang kagwapuhan niya? Alam mo bang napakabihira ng ganitong kagwapo at masyado pa siyang bata para maging kaibigan mo? Sumagot si Gisan, siguro nga nagkamali ako. Pero gusto pa rin niyang pumasok para personal na humingi ng paumanhin kay Lee Hop. Pagod na si Yunseo sa palaboy na ito, kaya't bumuntong hininga siya, kinuha ang aklat na isinangla ni Gisan, at sinabi, mula nang ibigay mo ang aklat na ito, alam ko nang gusto mo lang makakain ng libre. Hindi ko inaasahan na ganito kakapursigido. Sumagot si Gisan, ang bastos mo naman, dalaga. Alam mo ba kung may ilog dito na pwedeng manghuli ng isda? Susubukan kong manghuli ng ilang isda para mabayaran ang utang ko. Umiti ng mapanuya si Yunseo, itinapon ang aklat ni Gisan sa karito ng basurero na dumaan, at sinabi, kalimutan mo na ang bayad, at huwag kang babalik dito, kung hindi, ipapatawag ko ang pulis para ipahuli ka. Agad tumakbo si Gisan sa karito ng basurero, at humingi ng permiso para kunin ang kanyang aklat. Hindi niya napansin na ang matandang basurero ay ang parehong matandang baliw na nakilala niya noon. Galit na pumasok si Gisan sa kainan at sinimulang tanungin ang tungkol sa kanyang aklat, pero bago pa man siya makapagmalaki, naagaw ang pansin niya ng masarap na amoy ng pagkain. Umiti ng palakaibigan ang ina ni Yunseo, mukhang gutom ka na naman, pero kailangan mong maghintay ng matagal dahil maraming naunang customer. Pagkatapos, nagdala siya ng kanin at sabaw para sa mga bisita, pero dahil makitid ang daan, nagkabanggaan ang mag-ina, kaya't hindi na magagamit ang pagkain sa tray. Pero si Gisan, agad ipinakita ni Gisan ang kanyang mabilis at tumpak na kasanayan sa martial arts, kaya't hindi man lang gumalaw ang tray ng pagkain. Nakita ng ina ni Yunseo ang liksi ng binata at agad nag-alok na magtrabaho si Gisan sa kainan, na nagdulot ng pagtatalo kina Yunseo at Gisan hanggang sa sumigaw ang ina. Ang pamantayan dito ay panatilihin ang mga masisipag. Kung tamad ka o masyadong madaldal, umalis ka na. Narinig ito ni Gisan at mabilis na kinuha ang tray para magdala ng pagkain, kaya't napilitan si Yunseo na lunukin ang inis. Maya-maya, suot na ni Gisan ang uniforme ng kainan at apron, simula ng kanyang unang araw sa trabaho, pero ang ugali niya sa paglilingkod ay nagpainit ng ulo kay Yunseo. Sino bang waiter ang tumitingin sa mga kumakain na parang boss? Ang yabang pa ng ugali at sa bayaran, hinawakan pa ang credit card ng iba. Bukod pa ron, nakatayo siya sa harap ng ref, nagulat na parang mula sa langit, bakit kaya malamig dito sa loob? Samantala, natapos ni Chef Lee ang huling ulam ng araw, tiningnan ang cellphone, at nakitang ni-post ni Yunseo ang kanyang high-class na pagkain sa social media na may walang tigil na papuri sa ulam at sa chef.
Umiti si Lee Hop pero napigilan ng mabasa ang komento. Maganda at masarap ang pagkain pero sobrang mahal. Subukan ninyo ang kainan sa tapat ng door. 60 beses na mas mura at masarap pa ang pagkain, kaya't daan-daang tao ang pumipila roon. Nabasa ito ni Lee Hop at hindi na itago ang inggit. Sa nakaraan, ang mga asasin ni Lord Lee, dahil hindi mahanap si Gisan, bumalik para mag-ulat. Ngunit ang kakaibang pangyayari ay nagpagalit kay Lord Lee, paano nawala na parang uso. Napaka-absurdo. Sinabi ng isang tauhan, malinaw na sinaksak ko siya sa lalamunan, pero nang hinugot ko ang espada, walang dugo. Malamig na binalaan ni Lord Lee, kahit buhok o buto lang, hanapin ninyo siya at dalhin sa akin, kung hindi, ang liig ninyo ang kapalit ng kabiguan. Sa kasalukuyan, masayang kinakain ni Gisan ang pagkain ng may-ari pagkatapos ng unang araw ng trabaho. Nakita niyang may inispray si Yoon Seo na umamoy hanggang sa kanyang pagkain, kaya't sumigaw siya, anong mabahong amoy yan? Paano kung pumasok yan sa mahalagang pagkain ko? Sumagot si Yoon Seo, mabaho. Chanel no 5 to at ginastos ko ang buong sweldo ko rito. Pagkatapos, umalis siya. Binigyan ng ina ni Yoon Seo si Gisan ng sobre ng pera bilang pasasalamat sa araw na iyon. Bumalik si Yoon Seo, kinuha ang sobre para suriin, kinuwenta ang bawas para sa pagkain at mga basag na pinggan, at binigyan si Gisan ng halaga na sa tingin niya ay tama. Nagulat si Gisan sa pera, bakit may larawan ng lalaking nakalumbao at sagisag ng dinastyang Joseon sa pera ng Sundogo. Sumagot si Yoon Seo, syempre, kailangan yan kasi siya si King Sejong, ang dakilang emperador. Agad lumuhod si Gisan, paulit-ulit na humingi ng paumanhin, patawad, hindi ko nakilala ang mahal na hari. Hiningi ko ang kanyang pag-unawa. Hindi na nakayanan ni Yoon Seo ang kakaibang lalaki, kaya't mabilis siyang umalis sa kainan. Dumaan siya sa opisina ni Chef Lee para kunin ang mga gamit na naiwan. Banayad na sinabi ni Lee Hop, pwede ko bang tawagin kang Yoon Seo? Nahihiya si Yoon Seo, naman, kapitbahay naman tayo. Nang banggitin ang salitang kapitbahay, nagkaroon ng ideya si Lee Hop. Sa palagay ko, kailangan ng kaunting pagiging sopistikado ang ating lugar, kung saan hindi makakalapit ang mga delikadong tao, sabi ni Lee Hop. Narinig mo na ba ang tungkol sa broken window theory? Hindi nag-isip ng matagal si Yoon Seo at sumagot, ang sinasabi mo ba ay kapag hindi inayos ang sirang bintana, magiging squatters area ang buong lugar? Tumango si Lee Hop, tama. Sinabi ba ng nanay mo ang tungkol dito? Lumalabas na si Lee Hop ay personal na nakipag-usap sa ina ni Yoon Seo, na nag-alok na bilhin ang kainan sa presyong mas mataas kaysa sa merkado, na may 1 linggong palugit para magdesisyon. Ngunit tumanggi ang ina, walang usapang paglipat, at hindi ko ito ginagawa para sa pera, kaya't huwag kang magmalaki. Ibinahagi ni Lee Hop ang kanyang plano na gawing high-class culinary village ang kalye, kung saan ang kainan ng ina ni Yoon Seo ay magiging desert cafe. Nabili na niya ang lahat ng kainan sa lugar maliban sa isang ito. Sumagot ang ina, nahihiya akong hadlangan ang isang kabataang nagtatayo ng karera, pero may personal na dahilan ako para panatilihin ito. Samantala, nagtaka si Gisan, ano ang meron kay King Sejong na kahit sa Zundoguk ay iginagalang siya? Sumagot ang ina ni Yoon Seo, matagal nang wala ang mga hari dito. Nagulat ang time traveler, walang hari, walang maharlika, walang karaniwang tao, pero maayos pa rin ang lugar na ito. Lalo ko nang nagustuhan ang Zundoguk. Umiti ang may-ari, plano mo bang manatili rito? Sumagot si Gisan, hinangaan ko ang lugar na ito, pero mas mahal ko pa rin ang aking pinagmulan kung nasaan ang pamilya at mga kaibigan ko. Babalik ako at ipapakita sa mundo kung gaano kaganda rito. Kung magiging tulad ng Zundoguk ang Joseon, hindi na mahihirapan ang mga tao roon. Habang nag-uusap sila, palihim na bumalik si Yoon Seo dala ang kanyang mga gamit, ngunit nang marinig na gusto ng kanyang ina na kunin si Gisan bilang empleyado, nagalit siya at ibinagsak ang dala, paulit-ulit ko nang pinigilan. Pero bakit gusto mong kunin ang isang palaboy na walang identidad? Tiningnan ng ina si Yoon Seo, nahulaan na natanggal na naman ito sa trabaho, at agad gustong palayasin siya. Tumakbo si Gisan sa pintuan at sinabi, pinapunta ako ng nanay mo para bawiin ang sahod na kinuha mo sa akin, kahit 1 buwan ay hindi pwedeng makaligtaan. Sa isang photoshoot, ang modelong si Mison, nakamukha ng dalagang mitrang noong nakaraan, ay isang artista na nagpo-promote ng mga kosmetiko. Nang malaman niyang ito ang kanyang huling ad, nagmalaki siya sa manager, bakit ako matatanggal dahil lang sa isang walang kwentang matanda? Sumagot ang manager, ikaw ang walang kwenta rito, Mison. Ang matandang tinutukoy mo ay nanalo ng Best Actress sa Cannes. Ang mga kliyente ngayon ay hindi kakilala dahil hindi kanila nakita sa rurok ng karera mo. Dapat kang mag-ad para sa mas matatandang kliyente. Umaasa ka lang sa fame mo noong bata ka, kaya mas angkop kang mag-ad kaysa magpelikula. Ang mga pelikula mo ay laging pinupunasabi nila, halatang peke ang pag-iyak mo, parang kailangang buhayin ang pelikula, at bakit ka tumatawa at umiiyak ng nakakatakot. Ano ba ang pinapanood natin? Pinayuhan ng manager, wala ka na sa posisyon para mamili ng trabaho. Kung gusto mong magpatuloy sa pag-advertise, mag-isip ka tungkol sa marangyang restoran na ito, sabi ng manager kay Mison, pero tumanggi siya, dahil kung tatanggapin niya, mawawala ang kanyang S-shape na katawan. Galit ang manager, pinapayuhan kita na seryosohin ang pagpili.
Samantala, habang tinitingnan ni Lee Hop ang mga kandidato para sa ad ng kanyang restoran, biglang napansin niya ang palaboy na si Gisan na dumating upang humingi ng paumanhin dahil napagkamalang kaibigan ang may-ari ng restoran. Ngunit nang makita ang larawan ng ad sa mesa, agad na sumigaw si Gisan, hindi ba si Mitrang ito? Kung nandito rin siya, tama ang hinala ko. Ikaw nga si Lord Lee. Hindi alam ni Lee Hop kung anong kalokohan ang sinasabi ng palaboy, kaya't natakot siya at pinindot ang emergency button para tawagin ang seguridad. Mabilis na dinala ng pulis si Gisan sa istasyon, kahit na nagpumiglas ang time traveler. Habang nasa sasakyan, hindi niya mapigilang mamangha sa kagandahan ng gabi sa Zundogo. Bukod pa ron, ang karwahe rito ay gumagalaw ng walang kabayo o tao. Ano ang makakapagpaandar nito ng ganoon kabilis? Walang magawa ang pulis at tinanong, saan ka nakatira? Sabihin mo, ihahatid ka namin. Pero biglang may ulat ang istasyon ng pulis tungkol sa isang pagnanakaw, kaya't kailangang pumunta agad ang dalawang pulis, at iniwan si Gisan sa gitna ng kalsada. Kaya't napadpad si Gisan sa isang masiglang kalye, na ikinabigla niya, parang araw ang gabi rito. Ang mga tao ay pala kaibigan, inaanyayahan siyang uminom at sumayaw. Medyo lasing, tumayo si Gisan sa gitna ng kalsada at sumigaw, ang ganda ng mundong ito. Biglang may YouTuber na lumapit para mag-interview, at masayang umiti si Gisan sa kamera, sumigaw ng kumusta. Si Yunseo, na nalulungkot dahil nawala ng trabaho at pinalayas ng ina, umiinom kasama ang mga kaibigan. Isang kaibigan ang nagpakita ng video ng YouTuber na kinakausap si Gisan. Habang ipinapaliwanag ni Gisan kung gaano kaganda ang mga tao, tanawin, at pagkain sa Zundoguk, narinig niya ang pamilyar na sigaw ni Yunseo, na lumapit sa kanya na galit, pero dahil sa kalasingan, hinimatay siya sa kalsada. Umupo si Gisan, tinitingnan ang dalaga at bumulong. Hindi ko maintindihan kung paano nagkaroon ng bastos na anak ang isang magandang ina. Nandito rin ang dalawang kaibigan ni Yunseo, pero dahil may sikat na artista sa malapit, hiniling nila kay Gisan na bantayan si Yunseo habang sila'y tumakbo para makita ang artista. Walang nagawa, kinarga ni Gisan si Yunseo pauwi. Habang naglalakad, nagtaka siya, bakit mo ako tinuturing na palaboy? Sumagot si Yunseo, natural lang na tawagin mo itong Zundogo, kaya bakit hindi kita tawaging palaboy? Hindi na nagmalaki si Gisan, tawagin mo na kung gusto mo, kasi pagkatapos ngayon, babalik na ako sa aking bayan, ang Joseon. Walang magawa si Yunseo, itinuro ang kanan, tumingin ka rito, ito ang palasyo ng Changdeok. Nagulat si Gisan, may palasyo ng Changdeok din sa Zundogo. Kamukha ng sa Joseon natin. Sinabi ni Yunseo, iisa lang yan, ito ang palasyo ng Changdeok na pinalamusya ng Joseon. Nagulat si Gisan, nahulog si Yunseo mula sa kanyang likod at sumigaw, pero hindi ito Joseon. Sumagot si Yunseo, gumuho na ang Joseon ilang daang taon na ang nakalipas. Ito ang Republika ng Korea sa ika-21 siglo. Nagulat, bumagsak si Gisan sa lupa, natulala ng matagal. Nakita ni Yunseo na natulala si Gisan sa gitna ng kalsada. Tinawag siya ng ilang beses para sumakay sa sasakyan pero hindi siya pinansin, kaya't hinayaan na lang niya at umuwi. Pero pagkaraan ng ilang sandali, bumuhos ang malakas na ulan at naawa si Yunseo kaya bumalik siya para payungan si Gisan, bilang ganti sa pagkarga mo sa akin sa mahabang distansya. Pagdating sa bahay, nakita niya ang ina na naghihintay. Galit na sinabi ni Yunseo, hindi mo ba ako pinalayas? Huwag kang magpanggap na nag-aalala. Lagi na lang iba ang prioridad mo, ni hindi mo ako dinala kahit saan, kahit sa mga events sa school. Kahapon, hindi mo man lang tinanong kung bakit ako natanggal sa trabaho, sinisi mo na lang ako tulad ng dati. Kaya simula bukas, maghahanap ako ng sariling tirahan at hindi na makikisama sa'yo. Matapos magmuni-muni, nagising si Gisan, kung may paraan akong napunta rito, may paraan din akong makabalik. Kailangan kong sundan ang mga bakas ko mula nang dumating ako rito. Isang henyo tulad ko, paano hindi makakahanap ng daan? Bumalik siya sa kainan kung saan unang lumitaw, pero nakita niyang wala ang may-ari, kaya't umupo siya sa labas. Ngunit pagkaupo, nakatulog siya at napanaginipan ang gabing hinabol siya ng mga asasin at ang nakakatakot na mukha ng sumaksak sa kanya. Nagising siya ng gulat, hindi pa nakakabawi, nang may narinig na sigaw na nagpabaling sa kanya. Sumunod si Gisan sa direksyon ng sigaw at nakita ang ina ni Yunseo na nakahandusay. Nang malaman ni Yunseo na na-ospital ang ina, nagsisi siya sa mga masasakit na salitang binitawan. Natakot siya na kung may mangyari sa kanya, wala siyang pagkakataong magpaalam. Biglang dumating ang isang pulis, tinanong kung si Gisan ang unang nakakita sa insidente at kung anong oras ito. Nag-isip si Gisan, hindi ko eksaktong matandaan, pero hindi pa ganap na maliwanag, marahil alas negatibo 5 ng umaga. Nagtaka ang pulis, kaya't sinabi ni Yunseo, alas negatibo 5 ng umaga, karaniwang naghahanda na ang nanay ko para buksan ang kainan, kaya't hindi ko alam kung bakit siya naroon, dahil hindi naman siya dumadaan doon. May naalala si Yunseo at tinanong si Gisan, pero bakit ka rin naroon? Hindi ba naghiwalay na tayo sa harap ng palasyo ng Changdeo? Naghinala rin ang pulis, napansin ang dugo sa kamay ni Gisan, kaya't dinala siya sa istasyon para imbestigahan. Tinanong ng pulis na si Oh Ang Lee, nasaan ang iyong identification? Sumagot si Gisan, ang ibig mo bang sabihin ay ang tanda ng pagkakakilanlan? Kinuha na ito noong ipinatapon ako, pero may pangalan ako at petsa ng kapanganakan.
Nagbuntong hininga ang pulis at sumagot si Gisan. Ako si Gisan, ipinanganak noong araw ng Black Dog, buwan ng Blood Rat at taon ng Green Snake. Galit na ibinagsak ni O ang papel, basahin mo ng mabuti at sagutan ng maayos. Pero tinanong ni Gisan, nasaan ang tinta at quill? Inis na nagpakita ng ballpen si O at sumulat bilang halimbawa. Nagulat si Gisan, quill at tinta sa iisang bagay. Napakaganda ng sulat, hindi nadudumihan at maaring itago sa bulsa. Pangarap ito ng bawat iskolar. Umiti ng pilit si O, kung magpapatuloy ako sa pakikipag-usap sa'yo, baka mabaliw rin ako. Itago mo na ang mahalagang ballpen na iyan at sagutan mo ng tama. Hinawakan ni Gisan ang ballpen na parang kayamanan, tinitigan ang form at sumigaw, gusto ko ang pangalang Hong Gildong na ito. Dahil ang tauhan sa nobela ko ay kapangalan nito, tumawa ng mapanuya si pulis O, huwag sabihing ikaw si Hebyun. Nagulat ang time traveler, paano mo nalaman ang tunay kong pangalan? Bumuntong hininga si Gisan, at ipinasok ang nagsasalitang walang kwentang lalaki sa selda. Sinabing siya ang pangunahing suspect. Wala kang alibi o malinaw na pagkakakilanlan, kaya't mananatili ka rito hanggang matapos ang investigasyon. Kung gusto mong makalabas agad, makipagtulungan ka at huwag magmalaki ng kabaliwan, wala kang maluloko rito. Biglang niyakap ni Gisan ang mukha ng pulis, gawin mo ulit yon, ipakita mo sa akin. Ang ekspresyon mo, parang kilala kita. Naalala ni Gisan ang panaginip kung saan hinintay siya ng asasin na may espada. Nag-isip siya, nakita kaya kita sa panaginip ko. Pagkatapos, nagkatitigan silang dalawa. Bumalik sa panahon ng Joseon, ang asasin na sumunod kay Lord Lee ay pumasok sa gubat para hanapin ang bakas ni Gisan, at agad nakakita ng buhok na pinaghinalaang sa nawawalang tao, kaya't ibinalik ito kay Lord Lee. Nagulat si Mitrang, habang nasiyahan si Lord Lee, kaya nawala na talaga siya. Naalala niya ang araw na lumuhod si Gisan, humiling sa hari na bigyang halaga ang mga talentadong hindi mula sa lehitimong linya. Tinanong ng hari si Lord Lee, ano ang palagay mo sa mungkahi ni Gisan? Sumagot si Lord Lee, hindi ito nararapat, mahal na hari. Umiti ang hari, pero ang pakikalimos ngayon ay medyo nakakabagbag damdamin. Kung gagamitin natin ang mga ito para malutas ang kakulangan sa talento ng bansa, makatwiran at kailangan ito. Interesado ako sa mga hinintay ni Gisan. Ngunit ng gabing iyon, nang bumisita ang hari kay Gisan at bumiti para sumali sa grupo, may nagsabi, siguradong tututol ang kabilang panig, pero sa isang banda, hindi ba't anak ka rin sa labas, mahal na hari? Nawala ang ngiti ng hari ng Joseon, at tinanong si Lord Lee, nag-aalangan ka ba dahil anak ako ng kongkubina? Palagi kang tumanggi sa ideya ng mga anak sa labas, pero nang malaman na si Prinsipe Dongtrang ang tunay na tagapagmana, ni minsan ba nagkaroon ka ng intensyong magmalaki laban sa akin? Umiling si Lord Lee, ikaw ang itinakda ng dating emperador, kaya't wala akong anumang intensyon ng pagtataksil. Maniwala ka, aalisin ko kahit ang pinakamaliit na butil ng pagtutol sa'yo. Ngayon, nang malaman ni Lord Lee na wala na si Gisan, tinawag niya ang kanyang mga tauhan, ano ang inamin ng 7 anak sa labas. Sumagot ang tauhan, kahit 3 araw at gabi silang hindi pinakain, walang inamin. Ngumiti si Lord Lee at inutusan, pilitin mo hanggang sabihin nila ang pangalan ni Prinsipe Dongtrang. Pagkatapos, binalingan niya si Mitrang, at ikaw, alamin mo ang lugar mo at huwag makisama sa mga hinintakot na iyon. Kung sumunod lang si Gisan sa akin, hindi nasasabit ang mga anak sa labas bilang mga taksil. Noong gabing nawala si Gisan, sinubukan siyang kumbinsihin ni Lord Lee, maging kailangan ka ng hari, at palalayain ka niya. Nasabik si Gisan, sabihin mo, ano ang kailangan ng prinsipe? Gagawin ko ang lahat ng kaya ko. Tahimik na nag-isip ang opisyal na si Lord Lee bago nagsalita, kamakailan, hindi makatulog ng maayos ang mahal na hari dahil sa mga grupong tapat pa rin kay Prinsipe Dongchan. Habang nandyan pa sila, hindi makakapayapa ang hari. Kaya kailangan kitang tulungan na alisin ang ugat ng problema. Patayin mo si Prinsipe Dongchan. Tumanggi si Gisan, hindi ko gagawin ang labag sa moral kahit makalabas ako rito. Magiging tunay bang malaya ako? Sa kasalukuyan, naalala ni Gisan na bago niya natagpuan ang ina ni Yunseo na hinimatay, nakita niya itong kasama ng isang lalaking nakaitim. Agad sinabi ni Gisan sa pulis na si O, pakikalusin ang opisyal na nag-interview sa akin kahapon. Sa ospital, hindi maganda ang lagay ng ina ni Yunseo. Sinabi ng doktor na ginawa na nila ang lahat, pero wala silang maipapangako, kaya hintayin na lang. Habang tinitingnan ang inang nakahandusay, naalala ni Yunseo ang sinabi ng doktor, mabuti na lang at naipasok siya agad, kung naantala, baka hindi na nailigtas. Naalala niya ang nakaraang gabi nang gisingin siya ng malakas na katok ni Gisan. Bumulong si Yunseo, sino ba talaga ang palaboy na yon, kaibigan o kaaway? Sinimulan ni Gisan na sabihin kay O ang naalala niya, sigurado akong may kasama ang may-ari ng kainan. Sinasagad ko ang dangal ko bilang henyo, kahit hindi ko nakita ang mukha, may payong ang lalaki, pero pagdating ko ron, wala na siyang kasama. Pagkatapos ng pahayag, sinabi ng pulis na imbestigahan nila, nag-alok si Gisan na gabayan sila, pero itinapon pa rin siya sa selda.
Bumalik si Yoon Seo sa kainan at nakita ang maraming customer na naghihintay, kaya't humingi siya ng paumanhin dahil sarado ang kainan gayon. Nakita ito ni Lee Hup mula sa kabilang restoran, lumapit, at pinayuhan si Yoon Seo, "Kumain ka muna para magkalakas ka sa pag-aalaga sa nanay mo at para sa bayarin sa ospital." Inis si Yoon Seo at humingi ng paumanhin para umuwi. Hinanap niya kung may naiwang ipon ang ina, pero puro utang at overdraft accounts lang ang nakita, na may kabuang 5.3 milyong won. Walang nagawa, tinawagan niya ang mga kaibigan at kamag-anak para makahiram, pero lahat ay may dahilan para tumanggi. Samantala, sinimulan ni O na suriin ang mga security camera sa lugar ng insidente. Tulad ng sinabi ni Gisan, ay lalaking kasama ang ina ni Yoon Seo. Kumuha si O ng kopya ng footage mula sa may-ari ng tindahan, pagkatapos ay nilapitan si Yoon Seo at nagsinungaling, "Walang kakaiba sa kihi. Nag-iisa ang nanay mo buong oras." At ipinakita ng video na lumapit ang palaboy pagkatapos ng aksidente. Kaya't ituturing na aksidente ang kaso ng nanay mo. Dinala si Gisan mula sa selda, sumigaw siya, "Bakit ninyo hinuli ang inosente at pinalaya ng walang paumanhin?" Kaya't pagkapalaya, sumugod siya pabalik na ikinainis ng mga pulis na paulit-ulit siyang pinalayas. Bumuntong hininga si Gisan, "Sa totoo, medyo nalulungkot ako rito, kasi wala rin naman akong mapupuntahan." Habang naglalakad, nag-isip siya, "Gumuho ang Joseon, at napalitan ito ng bansang ito ng aking mga inapo, pero hindi ko pa rin maintindihan kung bakit ako napunta rito." Habang naglalakad, napansin ni Gisan ang mga batang nagtataka sa kanya, "Bakit ka nakahanbok, tito? Bakit napakarumi ng damit mo? Bakit wala kang trabaho?" Biglang napagtanto ni Gisan, dapat kong baguhin ang tanong. Hindi kung paano kundi bakit. Bakit ako napunta sa lupain ng aking mga inapo? Siguradong may dahilan at ito ang magdadala sa akin pabalik sa Joseon. Samantala, hawak ang ebidensya, agad hinanap ni pulis o si Chef Lee Hup. Sinabi niyang pinalaya na ang palaboy mula sa selda. Nag-alala si Lee Hup, ayoko siyang makaharap, hindi normal ang taong yon. Mas mabuti pang isalansan siya sa mental hospital. Tumawa si O, "Bakit ka ba natatakot? Aksidente lang ito." Bago ang insidente, nag-usap sina Lee Hup at ang may-ari ng kainan, at habang aalis na, nadulas at nahulog ang may-ari. Sinabi ni Lee Hup, "Kahit aksidente lang, kung kumalat na kasama ko siya noon, siguradong lalaganap ang chismis, at ang chismis ay kayang pumatay sa isang tulad ko." Tumawa si O, inilahad ang kamay para makipagkamay, pero malamig itong tinanggihan ni Lee Hup at hinintay na umalis. Ngumiti ng pilit si O, hinimas ang ilong, at bumaba ng sasakyan, sinabing, "Alam ko lang na chef siya, pero astig din siya." Dumating si Lee Hup kay Yoon Seo, sinasamantala ang pangangailangan niya ng pera para sa ospital. "Tingnan mo ang kontratang ito. Pumayag na ang nanay mo na ibenta ang kainan sa presyong ito, ang kulang na lang ay ang lagda niya." Nagduda si Yoon Seo, "Totoo bang sinabi ng nanay ko na ibebenta ito?" Lagi niyang sinasabi na tatakbuhin niya ito hanggang bumigay siya. Nakita ni Lee Hup ang pag-aalinlangan at tinanong, "Kaya mo bang pamahalaan ang kainan na ito para sa nanay mo? Kung ayaw mong direktang ibenta, aayusin ng abogado ko ang papeles. Pwedeng ikaw ang pumirma para sa nanay mo at mababayaran pa ang ospital. Pirmahan mo lang, ako na ang bahala sa iba." Halos pumirma na si Yoon Seo pero biglang ibinaba ang ballpen, "Hindi ko kaya itong ibenta. Kung ibebenta ko, wala nang babalikan ang nanay ko. Ito ang buhay niya." Galit na nagitngit si Lee Hup, "Maghihintay ako ng tamang oras. Siguro nga naguguluhan ka pa dahil sa shock." Pagkatapos, walang magawa si Yoon Seo, pero biglang sumiklab ang determinasyon niyang magluto. Ano ba naman ang pag-ihaw at paggisa? Samantala, dumating si Gisan sa ospital para bisitahin ang ina ni Yoon Seo. Naguluhan, napagkamalang pasyente ng doktor, na maingat na sinuri siya. Tinanong ng doktor ang maraming bagay, pero confident ang sagot ni Gisan, hanggang sa tinanong kung anong araw ngayon. Sumagot si Gisan na hindi niya alam, kaya't na-diagnose ng doktor na may concussion siya at ipinapicture ng CT scan. Sa unang pagkakataon sa gumagalaw na kama, natakot si Gisan at tumakas. Si Yoon Seo naman, nasa kusina at nagtangkang magluto, pero nagulat sa tumalsik na mantika, kaya't nainis at nawalan ng gana. Biglang tumawag ang ospital, sinabing may lalaking gustong-gusto makipagkita sa ina niya. Agad pumunta si Yoon Seo at nalaman na si Gisan ang gustong pumasok sa para makita ang ina niya. Kaya't umupo silang dalawa para mag-usap. Tungkol sa mga nangyari, humingi ng paumanhin si Yoon Seo dahil pinagdudahan niya si Gisan dati, "Kung wala ka, baka na-miss ng nanay ko ang golden hour." Tinanong niya ang tungkol sa pagkakakulong at sinabi ni Gisan, "Kinamumuhian ko ang lugar na yon. Hindi man lang sila humingi ng sorry kahit inosente ako. Ang pagkain doon, sobrang pangit, walang laman ang tiyan ko mula noon." Kaya't sinamantala ni Yoon Seo ang pagkakataon at inimbita siya, "Halika sa bahay, ipapakita ko ang galing ko sa pagluluto."
Inihain ni Yunseo ang isang plato ng kanin na siya ang nagluto, pero pagkakagat ng unang subo, namula ang mukha ni Gisan at niluwa ang kimchi rice. Hindi ko sinasadyang iluwa sa mukha mo, pero nasunog ang kanin, parang baril na kinain ko. Hindi naniwala si Yunseo, sumubok siya, at napagtanto kung gaano kapangit ang lasa, pero nagpasya siyang hindi susuko at bumalik sa kusina. Nang marinig ni Gisan ang mga sangkap na ginamit, tumawa siya, may talento ka palang gawing armas ang magagandang sangkap. Hinintay yan ng mga general sa labanan. Ni hindi mo alam ang basic na paghiwa ng sibuyas, kung ganyan mo dudurugin, mawawala ang texture at lasa. Inis na sumigaw si Yunseo, kung magaling ka, ikaw ang magluto. Nagdalawang isip si Gisan, hindi pwede, isang marangal na lalaki ako, hindi ako pwedeng pumasok sa kusina. Nagmalaki si Yunseo, ang mga makaluma at konserbatibo tulad mo ang pinakamasama. Galit na sumagot si Gisan, sabi ng mga tao, ako pa ang progresibo at nauuna sa panahon. Kaya't naglakas loob siyang pumasok sa kusina para ipakita ang tunay na pagluluto. Profesional siyang naghiwa at gumamit ng mga sangkap ng maayos, at inihain ang isang palayok ng sabaw ng baboy na katulad ng kay ina ni Yunseo. Wala sanang inaasahan si Yunseo, pero pagkasubo ng unang kutsara, nagulat siya. Sumubo ulit siya at sumigaw, parehong-pareho ito sa luto ng nanay ko. Nag-isip si Gisan, siguro dahil henyo ako, hindi ko makakalimutan ang lasa ng anumang kinain ko. Baka nakatulong yon para ma-recreate ko ang recipe sa baliktad na paraan. Inis si Yunseo sa bibig niya at sinabing, tumahimik ka na, pamilyar kang manggulo. Pagkatapos, nagdesisyon siya, magtulungan tayo. Naguluhan si Gisan, inakala niyang iba ang ibig sabihin, pero sinabi ni Yunseo, pamahalaan natin ang kainan na ito ng sama-sama. Bibigyan kita ng 2.5 milyong won bawat buwan bilang sahod. Dahil hindi sumagot si Gisan, itinaas niya sa 3 milyong won kasama ang parte ng kita. Pero sinabi ni Gisan, ano ang gagawin ko sa pera ng mundong ito? Babalik din ako sa Joseon. Nang makita ang pagdududa ni Yunseo, sinabi niya, hindi ako makakatrabaho sa hindi nagtitiwala sa akin. Aalis na sana siya nang magsalita si Yunseo, hindi ba't kailangan mong maghanap ng paraan para makabalik? Pero ngayon, wala kang mapupuntahan, di ba? Kung magtrabaho ka rito, may pagkain at tutuluyan ka na. Agad na papayag si Gisan at umupo na parang walang nangyari, sige, pakinggan ko pa ang alok mo. Sinabi ni Yunseo, dahil tanghali lang bukas ang kainan, libre ka sa hapon para gawin ang gusto mo, at may mga special holidays paminsan. Tinanong ni Gisan, may iba pa ba? Nakita ang nag-aabang na mukha ni Gisan, hinintay ni Yunseo na magtulungan sila, hindi bilang amo at empleyado, kundi bilang pamilya. Nag-isip si Gisan pero flap din, hindi agad nagkamay sa may-ari, sinabing kailangan niya ng isang gabi para pag-isipan ito. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang Amerikana at sinabi, kung gayon, ihanda mo ang kama ko at labhan mo ang mga gamit ko, dahil parang pamilya na tayo. Pero dahan-dahan lang sa paglalaba, parang damit ng bata, kasi koton ito mula sa dinastyang Ming. Galit na galit si Yunseo, pero wala siyang magawa kundi ilabas ang inis sa damit ni Gisan. Bago matulog, nagtanong si Gisan, bakit kaya rito ako unang lumitaw at paulit-ulit na napapadpad? Siguradong may misteryo rito, at mainit naman ang lugar na ito, kaya hindi masama ang manatili. Pagkasabi, pumikit siya ng payapa. Pagkagising, nakita niya si Yunseo sa tabi ng kanyang kama, nakangiti at may dalang kontrata sa paggawa. Kung wala kang lagda o selyo, may dala akong tinta para sa fingerprint mo. Tumawa si Gisan, sa Joseon, hindi kami gumagamit ng fingerprint kundi gumuguhit ng kamay, tinuturing namin itong handprint. Ayaw ni Yunseo ng mahabang usapan, gusto lang niyang magmadali si Gisan sa pagpirma, pero nagdalawang isip si Gisan. Kapag gumuhit ako ng handprint, ibig sabihin, magiging lingkod ang mga inapo ko ng pamilyang iyon sa maraming henerasyon. Sinabi niyang kailangan muna niyang pumunta sa mahalagang lugar. Pero dahil hindi patuyo ang damit niya, wala siyang ibang maisuot, kaya't dinala siya ni Yunseo sa mall para bumili ng bagong damit. Sa unang pagkakataon sa escalator, nagulat si Gisan kung paano bumababa ang mga tao. Nang makita ang tindahan ng hanbok, tuwang-tuwa siya. Napansin ng may-ari ng tindahan ang kanilang pag-aalangan at inakalang mag-asawang ikakasal sila. Nang makita si Gisan sa bagong damit, napakagwapo, sinabi ng may-ari, maganda na ang mga gamit, kailangan na lang ayusin ang buhok mo. Dinala si Gisan sa salon, pero nag-alinlangan siya, ang katawan, balat, at buhok ko ay regalo mula sa magulang ko, hindi ko alam kung paano magbabayad ng kasalanang ito. Pero pagkatapos mag-isip, nagpa siya siyang magsimulang makibagay sa bagong mundo. Pagkatapos ayusin ang itsura, tinawag ni Gisan si Yunseo, na natulog sa paghihintay, at nagulat siya sa gwapong anyo ng dating palaboy. Hindi pa sila nagkatitigan ng matagal, napansin ni Gisan ang mukhang kamukha ni Maitrang at hinabol ito, pero pagdating sa pinto, nawala na ang anino. Si Mison naman, lumingon sa hinabol siya, sino yung lalaking humabol sa akin, nakakatakot ang itsura niya. Pagkatapos, sumunod si Mison sa schedule sa restaurant ni Lee Hop, pero mukhang hindi gusto ng chef ang aktres sa harap niya dahil nahuli siya ng 1 oras at 43 minuto. Inimbitahan siyang umalis ni Lee Hop, kailangan ko nang maghanda ng tanghalian para sa restaurant. Upang makabawi, sinabi ni Mison na maghihintay siya hanggang matapos ang tanghalian ng restaurant para maging patas. Walang ganang magsalita si Lee Hop, sinabi lang na bahala siya.
Sa kabilang banda, sinamahan ni Yun Seo si Gisan sa palasyo ng Changdeok. Tumayo si Gisan sa harap ng palasyo ng Changdeok, yumukod ng buong galang, at nag-isip, kahit nasa malayong lugar ako, hindi nagbabago ang aking katapatan. Balang araw, makakahanap ako ng paraan pabalik sa Joseon. Hanggang sa araw na iyon, naway manatili kang ligtas at malusog. Nagtaka ang mga tao sa paligid, nagturo sa kanya, kaya't nahiya si Yun Seo at hindi alam kung saan magtatago. Lumingon si Gisan, hindi ko balak tumakas. Gawing makerel ang unang menu ng ating kainan. Pagkatapos, sabay silang bumalik sa kainan, pero may itim na sasakyan na nakaharang sa entrada. Galit na sumigaw si Gisan, sino ang walang kwentang humarang sa daan? Ngayong ako ang namamahala sa kainan, hindi ko hahayaang mangyari ito. Sumigaw siya sa mga nasa loob ng sasakyan na lumabas agad. Ang nasa loob ay si Mison, naghihintay kay Lee Hop matapos ang tanghalian. Nagpanik siya, hindi ba't hinintay ako ng lalaking iyon sa salon? Sinusundan niya ako rito. Pipigilan sana ng manager, pero hinintay siya ni Mison, hindi niya kasalanan ko dahil masyado akong kaakit-akit. Umalis ang manager. Dinala ni Yun Seo si Gisan sa palengke para bumili ng mackerel. Habang excited ang may-ari, umiling si Gisan, hindi sariwa ang isda rito, kayo manggi ang hasang, mabaho, at hindi matigas ang laman. Hindi ko kakainin kahit libre. Napatingin sila at sinabi ng tindero na umalis sila. Nagtaka si Yun Seo, saan mo natutunan iyon? Sumagot si Gisan, sa aking respetadong ama, mahilig siya sa inihaw na mackerel. Hinila niya si Yun Seo sa ibang tindahan, sariwa ang isda rito, pula ang hasang, makintab ang berdeng kulay. Ito ang hinintay ko. Nagmalaki si Yun Seo, masyadong mahal ito. Sumagot si Gisan, hindi ko ihahain ang masamang pagkain sa unang araw ng pagbubukas. Pagkatapos bumili ng isda, pumunta sila sa tindahan ng gulay. Pagkatapos at habang naglalakad, napansin ni Gisan na pamilyar ang tindero ng gulay. Bumalik siya, pero nawala na ang lalaki. Naalala niya na kamukha ito ng matandang binigyan niya ng isda. Tinanong niya ang isa pang lalaki, pero sinabi, walang matandang nagtitinda rito, bodega lang ito para sa mga sasakyan. Pagkatapos, bumisita sila sa ospital. Sinabi ni Yun Seo sa ina, nagdesisyon kaming buksan ulit ang kainan mo mula ngayon. Ang palaboy na hinintay mo ng pagkain, marunong din magluto. Sinabi rin ni Gisan, magpagaling ka agad, tutulungan ko ang anak mo na panatilihin ang kainan. Umalis muna si Yun Seo. Lumapit si Gisan sa kama ng may-ari at bumulong, hindi ko pa rin nakakalimutan ang pagkain na ibinigay mo sa akin, kaya't babayaran ko ang utang na iyon. Hindi ko hahayaang maghirap ang anak mo, kaya't huwag kang mag-alala. Pagkatapos, bumalik si Gisan at ipinakita ang kanyang talento, maingat na tinimplahan ang bawat ulam. Sa kabilang kainan, si Mison at iba pang sikat na bisita ay magsisimula ng live na pagkain, na kukunan sa estilong mukbang, kung saan ihahain ni Chef Lee ang mga masasarap na pagkain para tikman ng mga bisita. Kahit mapili, hindi maikakaila ni Mison na sobrang sarap ng pagkain rito, kaya't patuloy siyang kumain na nagpasigla sa chat na gustong tikman ito. Pero kakaunti ang nakakaalam na mula pagkabata, pinilit si Mison ng pamilya na maging artista, sumailalim sa mahigpit na dieta, kapag tumaba kahit kaunti, pinagalitan siya ng direktor, kaya palihim at hindi regular ang pagkain niya, na nagpasama sa kanyang sikmura. Ngayon, kalahati pa lang ang nakain ni Mison nang sumakit ang tiyan niya, kaya't sinabi niya kay Lee Hop, hindi ako okay, pahinga muna ako. Pero tumanggi ang chef, dahil kung umalis si Mison, iisiping scripted ang programa, kaya't kailangang ituloy ang live. Sa kabilang banda, handa na ang kainan ni Gisan para magbukas, pero pagbukas ng pinto, walang ni isang customer. Dahil walang kita, nagkaroon siya ng ideya, magbigay ng tteokbokki sa mga kalapit na tindahan at kapitbahay. Habang sinusubukang kumain si Mison, bigla siyang nasuka, kaya't napatigil ang programa. Tumakbo siya sa labas at nakasalubong si Gisan na may dalang tteokbokki. Nagulat si Gisan, ano ang ginagawa mo rito, Maitrang? Tinulungan niya itong iwasan ang buhok para hindi madumihan. Pagkatapos sumuka, napansin ni Mison na ito ang lalaking sumunod sa kanya kamakailan. Pero biglang lumabas si Lee Hop, galit na sinisisi si Mison sa pagsira sa reputasyon ng kainan. Biglang tumayo si Gisan sa harap ni Mison para protektahan siya. Tinanong ni Lee Hop, anong hangin ang nagdala sa'yo rito? Sinabihan ni Gisan si Mison na tumakas muna at binigyan ng tteokbokki si Lee Hop bilang pasalubong sa pagbubukas ng kainan sa kabilang kalsada. Habang nag-uusap, dumating si Yun Seo at hinintay si Gisan na bumalik dahil may mga customer na sa kainan. Nagtaka si Lee Hop, bakit mo binuksan ulit ang kainan? Tinanggap mo bang pamahalaan ito kasama ang palaboy na iyan? Hindi ba't napagkasunduan natin na hindi dapat may mga palaboy rito? Sumagot si Yun Seo, kailangan ko si Gisan para pamahalaan ang kainan namin. Nangako siyang hindi siya makakaistorbo kay Lee Hop. Galit si Lee Hop sa kabiguan ng plano, pero kailangang ituloy ang broadcast. Inihanda niya ang huling ulam, isang claypot rice na may red snapper.
Nang unang ihain, lahat ay naakit, pero may isang bisita na nagsabi, amoy mackerel ito, hindi red snapper. Napansin din ni Lihop ang amoy, lumabas, at nakita ang kainan sa kabilang kalsada na nag-ihaw ng mackerel sa harap, puno ng mga customer na pumipila at kulang sa upuan. Pagkatapos ng unang araw ng pagbubukas, kumita ang kainan ni Gisan, at tuwang-tuwa si Unseo, hindi maikukubli ang ngiti. Nagplano siyang palawakin ang negosyo, nangangarap na magkaroon ng 33 sanggay sa buong Korea at maging self-made billionaire. Kaya't naghanap siya online kung paano gawing minahan ng ginto ang kainan. Samantala, pagkabalik mula sa palengke, tinitigan ni Gisan ang kainan sa kabilang kalsada, nag-iisip tungkol sa hapong iyon. Habang nag-ihaw siya ng mackerel, lumapit si Lihop at sinermonan, bakit ka nag-ihaw ng mackerel sa kalsada? Ang baho ng isda, nabaho ang buong lugar. Alam mo, sinabi ni San na ang inihaw na isda sa uling ang pinakamasarap, pero dahil walang chemi dito, ito lang ang paraan ko. Nagtataka ang punong kusinero, parang bihasa ka na sa kusina, ah. Nagluto ka na ba dati bago ka dumating dito? Sumagot ang lalaking nag-ihaw ng isda, kakaumpisa ko lang sa kusina ilang araw pa lang. Natawa si Evie at pinagkatiwalaan nila sa iyo ang kusina. Seryoso. Pagkasabi nito, umalis siya, habang si San, natatawa pa rin, sinabi, kahit wala akong karanasan, naglakbay ako sa buong bansa at naitala ko ang lahat ng espesyal na pagkain. Bilang isang henyo, tiwala ako sa kakayahan ko. Habang patuloy siyang nagsasalita, napansin niyang wala na si Evie, kaya medyo nadismaya siya. Habang tinitingnan ang poster ng kusinero ng House Dinner, bumulong si San, siguro kaninang umaga, alam niyang busy ako kaya tahimik siyang umalis. Napakabuti talaga niya. Pero habang nakangiti, napansin niyang maraming tao ang dumating sa resto, galit na galit, sinasabi, alam ko na mangyayari to. Nasaan na si Casey? Iniwan niya ang gulo ng walang paliwanag. Habang nakatanga, hinila siya ni Onseo at sinabi, huwag kang pumunta doon, hindi maganda ang sitwasyon. Dinala niya ang mausisang lalaki sa bahay at pinakita ang video kung saan nagkaproblema si Mison sa live broadcast. Nanlaki ang mata ni San, hindi ba si Mison yan? Nakakulong sa maliit na kahon. Ano nang kinakain niya sa ganitong oras? Sinabi niya, sabihin mo sa kanya na makipag-usap sa akin. Walang magawa si Onseo, kaya kinunan niya ng video si San at pinakita ito sa kanya. Hawak ni San ang cellphone, gulat na gulat, ang galing ng teknolohiyang to. Maaari pang matrap ang nakaraan ko dito. Habang sinubukang iilabas ang sarili mula sa video, sa kabilang banda, ang mga dumagsa sa resto ni Effie ay mga investor, gustong bawiin ang puhunan dahil bagsak ang kampanya sa advertising. Kalmado si Effie, kung ganon ang desisyon nyo, isulat ang account numbers, ibabalik ko ang puhunan nyo. Pero pag-isipan niyong mabuti, walang balikan to, bukas ko to ayusin, kaya kung aatras kayo ngayon, wag nang balikan. Nagdududang nagkatinginan ang mga investor, pero walang umatras, kaya medyo nasiyahan si Effie. Habang nakaupo sa opisina, napansin niya ang payong na ginamit niya noong gabing na aksidente ang nanay ni Onseo. Malinaw na ipinatapon niya na ito, pero bakit nandito pa rin? Kaya siya mismo ang nagtapon nito sa basurahan, hindi alam na may kumuha nito. Samantala, pagkatapos ipaliwanag ni Onseo ang lahat kay San, naintindihan niya ang nangyari. Sinabi ng may-ari ng resto, sensitibo ang panahon para kay Ken, kaya iwasan mo siya hanggat maaari. Huwag mo siyang gambalain, marami na siyang iniisip. Tahimik na nag-isip si San, kumusta na kaya si Mison? Kanina, parang hindi rin siya okay. Si Mison, kagigising lang mula sa mahimbing na tulog, kaya naman humanga ang assistant niya, grabe, may ganitong gulo, nakakatulog ka pa. Paano? Sumagot si Mison, nag-aalala rin ako, no? Yung pagsuka ko sa Live GE, baka trauma yon sa kalahati ng buhay ko. Pero may bagong meme na nadagdag sa koleksyon ko. Sumalungat ang assistant, hindi oras para mag-alala dyan. Alam mo, kung idemanda ng kusinerong yan ang kumpanya natin tapos na tayo. Sinisi ni Mison ang sarili, binigyan ko na siya ng babala, pero hindi siya nakinig. Kung may mangyari, siya pa ang dapat idemanda. Sa oras na yon, tumawag si Effie kay Mison, mahinahon niyang sinabi, wala akong planong idemanda ka, pero kailangan nating magkita para maayos natin to ng maayos. Kinaumagahan, habang nagbabalat ng beans si Onseo at inaantok, nagrereklamo siya, bakit kailangan nating magbalat ng beans para gumawa ng tofu? Hindi ba't maraming ganun sa palengke? Sumagot si San, noong nasa Johnson pa ako, nalaman ko na sikat ang mga tao sa labas ng lungsod ng Gimon sa kanilang malambot at pino na tofu, pero wala nito rito, kaya kailangan nating gumawa. Sa totoo lang, ang masarap na pagkain nagsisimula sa katapatan, kaya nararapat sa mga customer natin ang pinakamaganda. Umiti si Onseo, kung ganoon, bakit hindi natin itaas ang presyo? Sa panahon ngayon, saan ka makakakita ng pagkain sa 5,000 won? Pero tinanggihan agad ni San, dahil kung itataas nila, sasabihin ng nanay ni Onseo na hindi tama. Naiinis si Onseo, gusto mong magtrabaho ng ganito sa mababang presyo. Hindi sumagot si San, kumuha lang ng tofu, nilagyan ng sarsa na hinanda niya, at inabot kay Onseo.
Kahit tumanggi noong una, ngumiti agad ang may-ari, parang mainit na ice cream, natutunaw agad sa bibig, at nag-iiwan ng creamy na lasa. Ngumiti si San dahil maingat kang nagbalat ng beans. Ang papuring ito ang nagpakalma kay Onseo, at nagpatuloy siya sa pagbabalat. Dumating si Mison kasama ang manager niya sa resto ni Effie ayon sa imbitasyon, pero isang mahabang pila ng mga reporter ang sumalubong sa kanya. Gusto lang ng kusinerong ito na magdaos ng press conference para linawin ang nangyari. Sa kabilang resto, dumating ang pulis na si O sa family dinner ni Onseo at kumain ng masarap na pagkain. Hindi mapigilang purihin, kakaiba ang sarap ng pagkain dito. Biglang lumitaw si San at tinanong, kumusta ang suspect? Natagpuan mo na ba kung sino ang nakita niya bago ang aksidente? Sinabi ni O, aksidente lang yon, tapos na ang kaso. Hindi natuwa si San, akala ko masungit ka lang na pulis, pero walang kakayahan rin pala. Samantala, nagsimulang magpakita si Effie sa screen ng mga anunsyo mula sa CV ng kumpanya ni Mison. Dahil hirap magsalita ang aktres, siya ang humarap. Si Mison ay dating child star na minahal ng buong bansa, pero pagkatapos lumipat sa pag-arte, bumagsak ang karyer niya. Sa sobrang pagnanais na mabawi ang kasikatan, naging obsessed siya sa itsura niya at nagkaroon ng eating disorder. Sa madaling salita, pinipilit niyang magsuka pagkatapos kumain. Kasabay nito, ipinakita ang video ng isang testigo na nagsabing pumunta si Mison sa ospital para sa sakit sa tiyan, at ang video kung saan sinabihan niya ang mga manonood na mag-ehersisyo ng maayos para maging katulad niya. Sa huli, sinabi ni Effie, niloko ni Mison ang lahat. Bago tanggapin ang ad, hindi niya sinabi ang problema niya sa kalusugan, at dahil doon, nasira ang imahe ng Heos Dinner. Pero hindi ko siya idedemanda, gusto ko lang na gumaling siya sa eating disorder niya. Tinanong ng mga reporter si Mison kung totoo ito, pero umiyak lang siya bilang sagot. Ano ang alam niyo tungkol sa akin para magsalita kayo ng ganyan? Pagkasabi nito, agad siyang umalis. Pagkatapos ng press conference, pumalakpak ang mga investor, pinuri si Giffey bilang matalino, at napanatag sila sa paraan ng pamamalakad ng punong kusinero. Sa kabilang resto, napansin nilang bukas na ito, at nagtaka kung may problema ba. Kumpiyansa si Effie, isang baguhang kusinero lang ang namamahala doon, walang dapat ikabahala. Ang kumpiyansa niya ay nagpaginhawa sa mga investor habang umalis. Pero biglang dumating si pulis at sinabi, parang sobrang kumpiyansa ka ata. Hindi ba masyado kang optimistic? Ngumiti si Effie, professional na opinion ko lang yon. Yung walang tirahang yon, ilang araw pa lang sa kusina, anong pagkain kaya ang kaya niyang gawin? Baka kinopya lang niya. Tumawa si O, hula ko, hindi mo pa natikman ang pagkain nila, no? Hindi pang karaniwan ang lasa niyan. Bakit hindi mo ilagay ang pride mo sa isang tabi at hayaan mo akong mag-imbestiga sa resto na yan? Bakit palagi mo na lang akong tinutulak palayo? Pero sinabi ni Ese na hindi niya kailangan ang tulong ng pulis, maliban kung tatawagan kita, huwag kang magpapakita rito. Hinabol ng mga reporter si Mison, pero hindi nila natukoy kung saan siya nagpunta. Dinala pala siya ni San sa isang maliit na eskinita sa likod ng resto. Nagpasalamat si Mison sa tulong, pero sinabing hindi niya gusto ang mga sumusunod sa kanya. Dahil abala sa pagluluto, sinabi ni San kay Mison na maghintay sandali, pero pagbalik niya na may dala na pagkain, wala na ang dalaga. Kaya bumalik na lang si San sa resto. Pagkatapos na nakakapagod na araw, napansin ni San ang paso sa kamay ni Onseo, kaya mabilis niyang binandahan ito at sinabi, bukas, isara natin muna ang resto. Mas mahalaga ang kalusugan kaysa pera. Pero ayaw ni Onseo, kaka-reopen lang natin ilang araw pa lang, hindi natin pwedeng hadlangan ang pag-unlad dahil sa maliit na bagay na to. Sinabi rin niyang gusto niyang palitan ang pangalan ng resto para sa social media at mga food delivery apps at mahalaga ang pangalan. Biglang tinanong ni San, alam mo ba ang pangalan ko? Sinasabi ko na sa'yo yon, pero tinutukoy mo pa rin akong walang tirahan. Umiti si Onseo at nagpalusot, kailangan ko nang bumisita sa nanay ko sa ospital. Sa kabilang resto, ipinabili ni Effie ang pagkain mula sa resto ni San. Binuksan niya ito at natawa, sulit nga ang 5,000 won. Pero naisip niya ang sinabi ni O, kaya tinikman niya ang unang subo. Agad niyang kinunutan ang noo sa lasa. Pagkabalik mula sa pagbisita sa nanay niya, binigyan ni Onseo si San ng bagong lutong fish cake. Nagtampo si San, binibigyan mo pa ako ng pagkain kahit hindi mo alam ang pangalan ko. Pero nang naamoy niya ang aroma, mabilis niyang kinain ito at naengganyo agad sa unang kagat. Sinabi ni Onseo na naayos na niya ang bagong pangalan ng resto, bukas malalaman mo. Habang masayang nag-uusap ang dalawa, tumawag si Effie kay O at sinabi, ang resto sa kabilang kalsada, ipapasa ko na sa iyo. Kinabukasan, habang maraming customer sa resto ni San, dumating ang isang maayos na bisita. Pero hindi pa man mainit ang puwet niya sa upuan, nagkagulo na siya, itinapon ang pagkain sa sahig, at sinisi ang resto sa pagkakaroon daw ng ipis sa pagkain. Sa pagkain ko, pero alam ko na agad na naghihintay lang ang gulo ang lalaking to. Lahat ng sangkap dito, ako pa ang naglagay isa-isa, kaya huwag kang magmalaki at umalis ka na. Itinulak ng gulo-gulo si Onseo, kaya natamaan ang kamay niya sa sahig at nasaktan. Kaya naman, sumugod si San at nakipag-away sa walang galang na lalaki. Maya-maya, nakatanggap si Effie ng video ng gulo sa kabilang resto at labis siyang natuwa. Pagkatapos ng away, nang makabawi si Onseo, sinabi niya kay San, maglinis na tayo, pwede pa tayong magbenta.
Pero hindi sang-ayon si San, ganyan na ang kamay mo, gusto mo pa ring magbukas ng resto. Hinawakan niya ang kamay ni Onseo at tinanong, bakit ang tigas ng ulo mo pagdating sa pera? Sumagot si Onseo, mahalaga sa akin ang pera. Hindi ako katulad ng nanay ko o ikaw na nagbibigay ng pagkain bilang mataas na tungkulin. Sabi mo, galing ka sa marangal na pamilya sa Johnson, kaya tingin mo mababaw ang pera. Pero dito, kung walang pera, wala kang magagawa. Ang mga mayayaman dito ang mga hari, kaya kailangan ko ng pera para ituring akong tao. Kung walang pera, ang buhay ay iniiwan lang hanggang mamatay. Yan ang katotohanan ng paraiso na Jundogok na sinasabi mo. Nasaktan si San, kaya ba pera lang ang gusto mo? Ginagamit mo lang ako para kumita, di ba? Kung ganoon, ayoko nang gamitin. Umalis si San sa resto at seryosong pinagmasdan ang paligid. Napansin niya ang isang marangyang lalaki na lumabas mula sa kotse, hindi pinansin ang pulubing nakaluhod na humihingi ng pera. Naisip ni San ang mga sinabi ni Onseo, at hindi niya maiwasang magmalaki, ang mundong pinangarap ko, wala pala talaga, kahit sa hinintay. Sa gabi, nakita ni San ang isang tindahan ng inihaw na fish cake na mabango. Hindi niya napigilan at lumapit para tikman. Nang makita kung paano inihaw ng matandang may-ari ang fish cake, napagtanto niya kung paano ito ginagawa. Ngumiti ang matanda, harina at red bean pasty pa rin, pero kapag hugis isda ang hinulma, tinutukoy itong bunjapang, kapag hugis chrysanthemum, gukwapang naman. Hindi nag-isip si San at agad nagbayad at umalis, pero pagkalipas ng ilang hakbang, narinig niyang sumigaw ang matanda, saan ka nga ba nababagay ngayon? Okay lang ba sa'yo na pinapalitan nila ang pangalan mo? Lumingon si San, pero isang matandang babae na lang ang nandoon, sinabing siya ang nagbenta ng fish cake sa kanya, hindi matandang lalaki. Sa bahay ni Mison, nagpapanik ang assistant niya, tumawag pa sa pulis, pero hindi pa rin makita si Mison. Nang tawagan, sinabi ni Mison na napilitan na siya sa dulo, at ang iskandalo ngayon ay posibleng wakas ng karir niya. Pinayuhan niya ang assistant na maghanap ng ibang trabaho, at sinabing tatapusin niya na ang lahat. Natakot ang assistant na magpapakamatay si Mison, pero gusto lang pala niyang maghiganti kay Def. Nang makita si Effie sa gitna ng kalsada, pinaharurot ni Mison ang kotse diretso sa kanya, parang gusto siyang tapusin. Nakita ito ni San habang bumibili ng fish cake at agad siyang tumakbo para harangan si Onseo. Napigilan ni Mison ang kotse sa tamang oras. Si Effie naman nakatakas sa isang sulok. Emosyonal na nagpasalamat si Onseo kay San, pero nang makitang itinapon ni San ang bagong bili na fish cake para sagipin siya, nalungkot siya. Ngumiti si San at sinabi, maaari ko pang bilhin ulit yan sa susunod. Ang mahalaga, okay ka lang. Sa kabilang banda, tumakbo si Effie para singilin ang driver, pero pagkakita kay Mison na lumabas, nagulat siya. Bago pa siya makapagtanong, nahimatay na si Mison. Agad siyang dinaluhan ni San na napansin ang pagkakahawig niya kay Mison. Habang nakahiga sa kama ni Onseo at nagkamalay, nagpanggap pa si Mison na himatayin ulit, pero sinabi ni Onseo, alam ko nang gising ka na. Bumangon ka na at magpaliwanag tungkol sa nangyari, o tatawagan ko ang pulis. Lasing ka ba kanina? Sapat na ang mga eskandalo mo, gusto mo pa bang madagdagan ng pagmamaneho na magdudulot ng aksidente? Bumangon si Mison at sinabi, si Tiffy ang target ko. Nadamay lang kayo. Sinira niya ang buhay ko, kaya gusto ko siyang maranasan din yon. Sumagot si Onseo, huwag kang magmalaki kay F. Sa tingin ko, mabuti siyang tao. Sumang-ayon si San, hindi rin siya masamang tao. Baka nagkakamali ka lang. Walang magawa si Mison, wala kayong alam sa tunay niyang pagkatao. Tatayo sana siya, pero nahilo, kaya dinaluhan siya ni San at pinapahinga. Pero ayaw ni Onseo, kama ko to. Saan ako matutulog kung nandito siya? Sumagot si Mison, wala akong balak matulog sa ganitong lugar. San, ihatid mo na lang ako. Nang magtaka si Onseo kung bakit hindi niya tinawagan ang manager niya, sumagot si Mison, wala na akong manager, sinisante ko na siya. Dahil wala rin si San ang driver's license, pinayagan ni Onseo si Mison na matulog sa kwarto niya isang gabi, kaya si Onseo ang hindi nakatulog. Habang kukuha ng tubig, napansin niyang malamig ang katawan ni San, kaya ginising niya ito. Yumakap si San sa sarili para magpainit. Hindi ito pinansin ni Onseo at sinabing, hanggat hindi naaayos ang bintana, matulog ka na sa itaas para hindi magkasipon. Sumunod si San at napansin sa itaas ang kanyang cape, nilabhan na at may bird ang fish cake sa mga punit. Natuwa si San at nagpasalamat, mapalad ako na nakilala kita, Onseo, sa ganitong lugar. Bumalik ako rito dahil tama ang sinabi mo kanina. Naiintindihan ko na kung bakit ka desperado sa pera. Kaya kung gusto mong kumita, tutulong ako dahil ayokong makita kang umiiyak dahil sa pera. Sa emosyonal na sandali, may kumatok sa pinto ng resto. Pagbukas, nakita ni Onseo ang manager ni Mison na napansin ang kotse ni Mison sa labas kaya hinintay siya rito. Dinala ni Onseo ang manager kay Mison at ipinaliwanag ang nangyari, saka sinabing umuwi muna siya at tatawagan nila kapag gising na si Mison. Pagkaalis ng manager, tinanong ni Onseo si San, ano pa ang sasabihin mo kanina? Bakit ayaw mong makita akong umiiyak? Nag-alinlangan si San at nagsinungaling kasi pangit ka kapag umiiyak.
Naiinis, umalis si Onseo. Sa kalambulong ni San, babalik ako sa dati, kaya hindi ko hahayaang magkaroon ako ng mga walang kwentang damdamin. Kinaumagahan, nagising si Mison at bumaba sa resto, pero napansin niyang walang masyadong customer. Malungkot siyang nagsabi, sayang, kung sikat pa rin ako, nakatulong sana ako sa pag-promote ng resto bilang pasasalamat. Pinagaan ni San ang loob, kahit na, hindi kita pababayaang umalis ng walang laman ang tiyan. Kumain ka muna bago umalis. Walang gaanong inaasahan si Mison, tanghali na, pero walang tao rito, kaya hindi rin ako umaasa. Nang makita ang mangkok ng manipis na lugaw na may sibuyas, lalo siyang nawalan ng gana, kasi parang ordinaryo lang ito. Hindi natuwa si San, hindi ito basta lugaw. Tinutukoy itong bangbang rock, gawa sa usbong ng ligaw na labanos. Hindi lang ito nakakapigil ng stroke, pinapabuti rin ito ang sirkulasyon. Kakaiba ang lasa nito, kaya kahit nakakain na ako ng lahat ng masasarap na pagkain sa Johorson, isa pa rin ito sa mga paborito ko. Nakinig si Mison at sinubukang kumain ng unang kutsara. Agad siyang naengganyo, ang sarap nito. Pero kung ganito kasarap, bakit walang customer? Maikling ikinuwento ni Onseo, kahapon, may nagsabing may ipis daw sa pagkain natin. Agad hinilop si Mison ang lugaw, kaya napaliwanag si San, imposibleng may ipis. Malinis ang kusina ko, maingat ang pagpili ng sangkap, at mahigpit ang kontrol ko. Isinusumpa ko ang buhay ko rito. Nagtaka rin si Onseo, mula pagkabata, hindi ko kailanman nakita ang ipis sa kusina ng nanay ko. Mabilis na sinabi ni Mison, siguradong may gustong manira sa resto nyo. Nagising ang diwa ni Onseo sa sinabi. Habang kinakain ni Mison ang lugaw, dumating ang manager niya, na agad siyang sinisi, tingnan mo ang mukha mong paayat na paayat, hindi ka ba kumakain ng maayos? Natawa si Mison, kakakain ko lang ng malaking mangkok ng lugaw. Pero hintayin mo muna ako, baka masuka ako at madumihan ang kotse. Nagtaka si San, bakit hindi mo mapigilang magsuka pagkatapos kumain? Ipinaliwanag ni Mison, noong bata, marami akong ginawang ad. Lahat gusto akong itigil. Kahit ang nanay ko, hindi ako pinayagang lumaki ng normal. Gusto niya, ilabas ko lahat ng kinain ko, kumain ng kaunti lang, kasi kapag lumaki ako, matatapos ang karir ko. Dahil sa pressure na wag kumain ng marami, nagsimulang mag-alis ng pagkain ang katawan ko. Sa una, paminsan-minsan lang, pero kalaunan, madalas na. Ngayon, lahat ng kinain ko, sinusuka ko. Maraming doktor na ang nakausap ko, pero walang epekto. Pero kakaiba ngayon, kumain na ako pero hindi pa rin ako sumusuka. Hindi pa to nangyari. Umiti si San, gumawa ako ng marami, dalhin mo na lang at kainin kapag nagutom. Bumalik ka rito anumang oras, malugod kang tatanggapin. Tiningnan ni Mison sina San at Onseo, gaano na kayo katagal magkasama? Nahihiya si Onseo at itinanggi, kaya ipinaliwanag ni San, partner lang kami sa negosyo ng may-ari ng resto. Base sa sinabi ni Mison tungkol sa nanggugulo, nagdesisyon si Onseo na maghanap online para mahuli ang salarin dahil baka ginawa na nito ito noon. Pagkatapos maghanap, mabilis na nakita ni Onseo ang ebidensya ang nanggulo kahapon ay gumawa rin ng gulo sa ibang resto. May pruweba na tayo laban sa hayop na iyon, biglang dumating si Effie at nagtanong. Mukhang walang masyadong customer ang resto mo, ah? Sinamantala ni Effie ang pagkakataon at inalok si Onseo, ibenta mo na lang sa akin tong resto. Pero tumanggi si Onseo, ginawa ng nanay ko tumula-wala kaya hindi ko ibebenta. At nalaman ko na rin na yung nanggulo kahapon, sadyang gumawa lang ng gulo. Ngayong alam na, madali nang ayusin. Huwag kang mag-alala, Chef Divvy. Nagmalaki si Effie, kung may problema ka, hanapin mo lang ako. Paglabas, nakasalubong niya si San na kagagaling sa pagbili ng fish cake at walang kiyemeng nag-alok ng isa. Sinabi rin ni San, hindi na gagawin ni Mison ang ginawa niya sa'yo noon. Hindi naman gustong makipag-usap si Effie at umalis agad. Pagkabalik, nagluto si San ng bangbang rock lugaw. Gusto niyang iregalo ito kay Effie na mukhang pagod. Habang naghihintay si San ng lalagyan para sa lugaw, napansin niya ang isang porselas na garapon, pero pinigilan siya ni Onseo. Mahalaga yung garapon ng nanay ko, ipapamana sa mga babae sa pamilya namin. Samantala, sinabi ng staff kay Essay na may humintay sa kanya. Pagkatapos mag-usap, nalaman niyang ang lalaki ang nanggulo, binayaran ni pulis, tinanggihan ni Effie ang bisita. Hindi ko alam ang sinasabi mo, umalis ka na bago ako tumawag ng pulis. Pero makulit ang lalaki, bayaran mo ako ng nararapat bago ko gawing kahihiyan to. Dineklarang pinalayas ni Effie ang lalaki at tinawagan si pulis o para singilin ito. Nang palayasin ang nanggulo, nakasalubong nito si San na may dalang lugaw. Napansin ni San na kamukha nito ang manloloko kahapon, kaya hinawakan niya ito sa kwelyo at sinermonan. Napansin ito ni Onseo mula sa kabilang bahay, tumakbo siya para pigilan si San, pero siya pa ang humawak sa kwelyo ng lalaki. Lumabas si Effie at mapanghamon ang nanggulo, kailangan ko bang sabihin ang totoo, Chef F? Nagtataka si Onseo, kilala mo ba tong nanggulo, Chef F? Sumagot si Essay na hindi niya kilala ang lalaki, at sumang-ayon si San, syempre, imposibleng kilala ng kaibigan ko ang ganyang basura. Sa gitna ng tensyon, dumating si pulis o, inis na hinila ang nanggulo, dadalin ko to sa presinto.
Ipinaliwanag ni FA na ang lalaki ang nanggulo sa house dinner, kaya tinawagan niya ang pulis. Pinuri ni na Onseo at San si Degi. Magandang gawa yan, Chef Degi. Mukhang malapit nang mapawalang sala ang resto ko. Sa opisina, sinabi ng staff kay FA na nagdala ng lugaw ang lalaki mula sa kabilang resto. Kinain ni FA ang isang kutsara at nag-isip ng matagal. Sa gabi, nagdala si Onseo ng bag ng gamit at sinabi kay San, hindi sapat na sabihin nating malinis ang resto, kailangang makita rin to ng mga customer. Kaya nagsimula silang magpintura ng resto, pero tumunog ang alarm ni Onseo. Oras na ng pagbisita sa nanay niya, kaya umalis siya. Naiwan si San at sakto, dumating si Effie sa resto para kausapin si San tungkol sa mahalagang bagay. Natuwa si San, hindi niya inasahang si Effie pa ang unang lalapit sa kanya. Maya-maya, nagkita sina Dicky at San sa resto ng huli. Hindi rin nakalimutang mag-alok ng alak si Effie, na walang tigil sa pagpuri sa lugaw ni San, kaya naman labis na natuwa ang lalaki. Pagkatapos, sinimulang tanungin ni Effie ang sikreto ng orihinal na lasa ng lugaw. Sumagot si San, walang sikreto, puro lasa at alaala lang ng mga kamay ng isang henyo. Nagsimulang mag-alok si Effie, bakit kailangang sayangin ang ganyang talento sa pagluluto sa isang sirasirang resto na walang customer? Napansin ni San na ang tono at paraan ng pagsasalita ni Effie ay parang sa kaibigang opisyal niya noon. Patuloy na hinikayat si Effie, iwan mo na iyang resto at sumali ka sa akin. Gagawin kitang pinakamagaling na chef sa Korea. Isang bihirang pagkakataon to, kaya samantalahin mo. Huwag kang magpalibing sa resto na iyan habang buhay. Makipagtulungan ka sa akin. Pero tumanggi si San, kahit anong mangyari, ako ang responsable sa kusina doon. Kung wala ako, hindi makakabukas ang resto. Pero ang resto mo, kahit wala ako, uunlad pa rin dahil sa'yo. Si Onseo, matapang sa labas, pero mahina ang loob. Patuloy na hinikayat si Effie, kung sumali ka sa akin, bibigyan ko ng sapat na pera si Onseo para sa ospital ng nanay niya. Kailangan niya ng pera. Dahil dito, nagdalawang isip si San. Samantala, sa nakaraan, si Effie, ang opisyal, ay hinintay ang mga kaibigan ni San, at isang kaibigan ang halos hindi na makayanan ang sakit. Tinanong niya, bakit kami kailangang umamin sa hindi namin ginawa? Sumagot si Effie, tandaan nyo, kayo ang mga rebelde na nagplano pumatay sa hari at itaas si Prinsipe Dongtra. Sumigaw ang kaibigan, kami mga anak lamang na walang pangalan. Ikaw pa ang mas nakakaalam, wala kaming kakayahang gawin yon. Ipatawag mo si San, ipapakita niya ang aming kasinungalingan. Pero sinabi ni Effie na patay na si San, kaya nagulat at umiyak ang mga kaibigan. Sa kasalukuyan, napansin ni San na nag-usap at nag-inuman sila ni Effie hanggang umaga, kaya nagpaalam siyang babalik na pero iisipin ang alok ni Effie. Pagdating sa resto, nagulat siya nang makitang naghintay si Onseo buong gabi, nag-aalala sa kanya. Maikli lang ang sagot ni San, nagkita lang ako ng kaibigan. Pagkatapos, umupo siya ng matagal sa kwarto, iniisip ang alok ni Effie, at kung bakit magkamukha ang mga tao sa salita at kilos. Kung makikipagtulungan siya kay Effie, makakabalik kaya siya sa Johnson? Dahil dito, kinabukasan, hindi makapokus si San, laging tulala, at hindi napansin na naglagay na si Onseo ng bagong karatula na may pangalang P-House Dinner, ang tunay na pangalan niya. Tinanong ni Onseo, hindi mo ba napansin ang pagbabago sa resto natin? Tiningnan ni San ang paligid, mas malinis ang dingding at maayos ang mga upuan. Pero tulala siyang tumingin sa kabilang resto, kaya nainis si Onseo at pumasok na lang. Buong araw, walang customer ang resto. Sa gabi, tinitigan ni San ang walang laman na resto at nagpa siyang magsabi kay Onseo. Sa halip na maghintay ng mga customer na hindi dumarating, marahil isa sa atin ang dapat lumabas at maghanap ng pera para sa nanay mo. Hayaan mo akong magtrabaho sa ibang resto kaysa ikaw pa ang mahirapan. Napansin ni Onseo ang intensyon ni San na umalis, kaya prangkang sinabi ni San ang tungkol sa kaakit-akit na alok ng isang kaibigan. Bukod sa pera, gusto ko ring mahanap ang sagot sa hinintay ko. Sa sandaling iyon, pumasok si Mison at sinabing gusto niyang kainin ang pagkaing gawa ni San. Dahil mula nang tikman ang lugaw dito, sinubukan niya ang iba pang resto, pero wala pa ring nagbago, sumusuka pa rin siya pagkatapos kumain. At may mga kumuhang video nito at inilathala online. Mabilis na nagdala si San ng mangkok ng bibimbap at masarap na kinain ito ni Mison. Sabay sabing, Onseo, magpanggap kang customer, kumuha ng video ko na masarap kumain at i-post online. Makakatulong to sa resto mo. Makatwiran ito kay Onseo kaya sinunod niya. Pagkatapos may paalis si Mison, sinabi ni Onseo kay San, pagkatapos mag-isip, napagtanto ko na may talento ka nga. Hindi dapat masayang ang talentong iyan sa maliit na restong to. Bilang walang tirahan, pumunta ka sa malalaking resto, doon ka nababagay. Pero tumanggi si San, ginagawa ko to para makatulong sa gastusin ng nanay mo, hindi pera ang pangunahing layunin ko, may iba pa akong hinintay. Pero tinanggihan ni Onseo, ibenta ko na lang ang resto para sa nanay ko. Napabuntong hininga si San, alam niyang gustong-gusto ni Onseo na panatilihin ang resto.
Noon, napansin ni San ang bagong karatula sa harap ng resto, na may pangalang Iheus Dinner, ang tunay niyang apelyido. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Heogyun, ang tunay niyang pangalan, na palagi nang naaalala ni Onseo ang pangalan niya, hindi niya lang sinabi. Pero alam ni San na kailangan niyang bumalik, kaya hindi nagbago ang layunin niyang magtrabaho kay F. Kinabukasan, bumisita si Onseo sa nanay niya sa ospital. Nakita niyang hindi pa rin gising ang nanay, kaya napaluha siya. Gusto ko talagang panatilihin ang resto hanggang gumaling ka, pero wala akong kakayahan. Paglabas, sinabi ng nurse na may nagpakilalang apo ng nanay niya na gustong bumisita at alamin ang kalagayan, pero dahil sa medical confidentiality, pinayagan lang siyang makapasok saglit. Nagtaka si Onseo kung sino ang nagpakilalang apo ng nanay niya. Pagbalik, nagdesisyon siyang kausapin si Eki para ibenta ang resto. Walang labis na salita si Eki, handa na ang papeles para sa paglilipat ng ari-arian. Kahit may pagdududa, mabilis na pumirma si Onseo. Akala'y tapos na, pero biglang pumasok si San at pinigilan ito. Kahit sinabi ni Onseo na huwag makialam, mahinahon lang si San, kung may pangalan ko na ang resto, may karapatan na rin akong magsalita. Bago pa makareact ang iba, hinila niya si Onseo palabas ng resto. Nainis si Tiffy at sumigaw, pero sinabi ni San, hindi ako aalis, mananatili ako sa Heo's Dinner. Kahit walang paraan ngayon, naniniwala akong sa dulo, magbabago ang lahat. Nagmalaki si Evie, bakit mo ginawa to? Hindi mo pa ba nasasagot ang alok ko? Pero sinabi ni San na may tunay na pangalang Heo, marami na akong naisip. At nagdesisyong tanggihan ang alok ni Evie. Bagamat gusto kong malaman ang katotohanan sa nakaraan at mapalapit kay Chef Evie, mas gusto kong suklian ang kabutihan ng pamilya ni Onseo dahil siya ang nagbigay sa akin ng unang pagkain nang dumating ako rito. Galit na sumigaw si Evie, hindi ko kailangan ang tulad mo. Lahat ng ginawa mo, kaya kong gawing mas masarap. Pagsisisihan mo ang pagtanggi sa akin. Kalmado pa rin si San, ngumiti lang at hiniling na huwag siyang sisihin ni Evie dahil kailangan pa rin niya ang tulong nito. Pagkatapos, umalis si San. Pagbalik sa resto, prangkang inamin niya kay Onseo, narinig ko ang iyong pag-uusap at iyak sa kwarto ng nanay mo. Pagkaalis ni Onseo mula sa pagbisita, umupo si San sa tabi ng kama ng may-ari at sinabi, hindi ko inaasahang dahil sa akin, umiyak si Onseo. Mula ngayon, hindi ko nahahayaang maging dahilan ako ng luha niya, kaya makakaasa ka, may-ari. Nag-isip si Onseo, ikaw ba yung nagpanggap na apo ng nanay ko para alamin ang kalagayan niya? Umiling si San, hindi, inilagan ko lang ang mga nurse para makapasok. Patuloy na nagtaka si Onseo kung sino ang nagpanggap. Hinikayat ni San si Onseo, sabihin mo ng malakas na ang Heo's Dinner ay magtatagumpay. Dahil dito, tumaas ang positibong enerhiya ng dalawa. Pagkatapos, napansin nilang dumarating ang mga customer. Isang babaeng customer ang nagtanong, dito ba yung kinainan ni Mison nang hindi siya nagsuka? Pumasok din siya. Nagtaka si Onseo kung bakit tinanong si Mison at sinabi ng mga customer, viral na ang video ni Mison na masarap kumain dito. Napagtanto ni Onseo na na-edit at na-post ni Mison ang video na may mahigit 1,000,000 views at lalong sumisikat. Pagkatapos, dumating si Mison at binigyan siya ni Onseo ng titulong FV customer. Espesyal na naghanda si San ng kimchi soup na may maraming baboy para kay Mison na lalong natuwa. Walang kiyeme, sinabi ni Mison, kung sumikat si San tulad ni Ed, baka magkalat ako ng chismis na kami ang magkasintahan para lalong sumikat ang pangalan ni Chef Heo. Agad nagbago ang tono ni Onseo, kumuha ka na lang ng tubig mo, self-service itong resto. Samantala, si Efi ay nahihirapang magsaliksik ng tradisyonal na lasa ng Korea para sa isang state leader na gustong ipakilala ito sa mga dayuhang bisita. Kahit anong gawin, hindi niya makuha ang gustong lasa at maraming pagkain ang itinapon. Inis na, nakita pa niyang maingay ang mga chef, kaya sinigawan niyang huwag siyang istorbohin habang gumagawa ng bagong recipe. Lumabas siya para makapagpahinga pero nakita si Mison. Inis na sinabi ni Evie, anong ginagawa mo rito? Hindi kami magbebenta ng pagkain sa'yo. Mapanghamon si Mison, kalimutan mo iyang pantasya mo. Nandito lang ako para kumain sa Heo's Dinner. Hindi kagaya ng pagkain dito, hindi nakakasira ng sikmura ang pagkain doon. Bilang isegi doon, madalas ako rito, kaya iwasan mo ako para hindi masira ang gana ko. Ang mga salitang iyon ay parang suntok kay Evie na nagpula sa galit. Sa Heo's Dinner, isang matandang nangangalakal ang kumain ng 5,000 won na pagkain, pero nagrereklamo ang mga customer sa kabilang mesa, humihingi na paalisin siya. Pero matatag na tumanggi si Onseo. At sinabi sa mga customer na kung ayaw nila, pwede silang umalis, pero hindi gagawin ng resto ang ganoon. Pagkatapos kumain, nagtanong ang matandang nangangalakal sa labas tungkol sa kalagayan ng may-ari, na ikinagulat ni Onseo dahil hindi niya inakalang regular customer ito. Pinuri rin ng matanda ang kabutihan ng may-ari at ikinalungkot ang nangyari sa kanya, saka binigyan si Onseo ng payong na may pahiwatig, malakas ang ulan mamaya. Tiningnan ni Onseo ang langit maliwanag at walang ulap. Ilang araw bago, ang nagpanggap na apo na bumisita sa nanay ni Onseo sa ospital ay si Pulis O, na nagulat kay F.
sabi ng doktor, hindi maganda ang lagay ng may-ari, pero hindi rin naman grabe. Pero lumalala ang kakayahang huminga niya. Pinahid ni Effie ang noo, sana mawala na lang siya. Seryosong sinabi ng pulis, huwag kang magsalita ng ganyan. Paglabas, bumulong si O, dapat alam niyang pulis ako para maging maingat siya sa salita. Hanggang kailan ko kailangang tiisin na tratuhin akong tanga ng batang to? Samantala, abala si Effie sa pagsaliksik ng tradisyonal na lasa, pero hindi niya makuha ang gustong resulta, kaya pinapabili niya ng pagkain mula sa kabilang resto. Pero sinabi ng staff, maaga silang nagsara ngayon, naubusan na raw ng sangkap. Noon, dinala ni Onseo si San para bumili ng bagong cellphone. Natuwa si San na parang bata, paulit-ulit na tumawag kay Onseo mula sa malayo. Sinabi ni Onseo, mula ngayon, dalhin mo ang cellphone kahit saan, kasi kapag nawawala ka at hindi kita makontak, kinakabahan ako. Tumango si San, hindi ko bibitawan to. Habang nag-uusap, nahulog ang payong, kaya nagtaka si San, bakit ka may dala ng payong kahit maliwanag ang araw? Sumagot si Onseo, sabi ng balita, hindi ulan, pero sinabihan ako ng customer na dalhin ko, kasi siguradong ulan. Si Effie, pagkatapos magsaliksik buong araw ng walang progreso, pumunta sa kabilang resto, pero walang tao. Kaya binuksan niya ang pinto at lihim na sinaliksik ang ref at kusina, hinintay ang mga mahiwagang kisangkap ni San, pero wala siyang natuklasang espesyal. Habang nagtitingin, napansin niya ang kakaibang garapon, pero nang hinawakan, biglang sumilaw ang liwanag, nahulog ang garapon at nabasag. Nagkagulo si Effie at nang pulutin, nasugatan ang kamay niya sa bubog. Walang magawa, tumakbo siya palabas, pero nakita sina Onseo at San na paparating. Nalilito at hindi alam ang sasabihin, napansin ni Effie ang pamilyar na payong kay San at tinanong, saan niyo nakuha yung payong na yan? Hawak ang payong, nag-isip si Effie. Noon, naalala ni San ang gabing nag-inuman sila ni Effie. Narinig niya ang alarm tone ni Effie, na pamilyar pero hindi niya matandaan kung saan. Ngayon, naalala ni San na sa gabing umulan ng malakas, nang maaksidente ang nanay ni Onseo, narinig niya ang tonong iyon. At ngayon, habang nakatingin kay Essay na may hawak na payong sa gitna ng malakas na ulan, unti-unting lumilinaw ang mga alaala ng gabing iyon, kasabay ng imahe ng isang taong may payong na nauna sa may-ari ng resto. Sigurado si San na si Essay ang kasama ng may-ari sa gabing umulan. Kung narinig pa rin niya ang musikang iyon ng alarm, aksidente ba talaga ang nangyari sa may-ari o isang planadong pagpatay? Sa kabilang banda, labis na nag-aalala si Essay, hindi sigurado kung nalaman na ni San ang katotohanan. Totoo nga ang hinala ni San mula sa nakaraan, hindi ito aksidente. Si AC ang walang awang tumulak sa may-ari pababa ng hagdan, pagkatapos ay nagtago sa isang sulok at nakita si San na desperadong humihingi ng tulong habang tumunog ang alarm sa telepono ni F. Sa kasalukuyan, natuklasan ni Onseo na ang porselas na garapon ng nanay niya sa kusina ay basag na. Napansin din ni San na may tunay na pangalang Heo na may gumalugad sa kusina at may dugo sa isang piraso ng basag na porselas. Agad nilang tinawagan si pulis O at ibinigay ang piraso para hanapin ang salarin. Habang aalis na si O, kinausap siya ni San ng pribado tungkol sa mga hinala niya kay F. Tinanong ni O kung may konkreto siyang ebidensya, pero sinabi lang ni San na ang nakita at narinig niya ang ebidensya, kaya kailangan niyang tulungan ng pulis na imbestigahan ito ng maigi. Naulinigan ito ni Onseo na biglang nagtanong tungkol sa kung sino ang nakipagkita sa nanay niya bago ang aksidente. Nagkamot lang ng ulo si San, hindi nagsabi ng totoo, habang mabilis na pumunta si O kay F para sabihin ang seryosong sitwasyon ng kaso. Pero walang pakialam si Effie at inutusan si O na ayusin ito tulad noon. Tumanggi si O, masyado nang lumala ang kaso, kailangan kitang imbestigahan. Mumiti lang ng malamig si Effie. Pagka-uwi sa resto, nakasalubong niya si Onseo na naghihintay sa labas para makipag-usap. Malugod na inanyayahan ni Effie si Onseo sa loob ng resto niya, at nang tanungin siya kung bakit siya nagkita sa nanay niya ng gabing iyon, inamin ni Effie na nagkita sila bago mag-umaga. Pero hindi niya sinabi ang totoo dahil palaging nandyan ang walang tirahang si San. Siguradong sinabi niya sa'yo na may masamang plano ako sa nanay mo, pero sinadya niya iyon para hindi mo ako pagkatiwalaan. Alam ko ang tunay na pagkatao niya. Tinawag ako ng nanay mo para sabihin na niloko siya, at ang manloloko ay walang iba kundi ang lalaking kasama mo. Sa una, hindi naniwala si Onseo, pero nang tanungin ni Effie tungkol sa pinagmulan ni San, wala siyang maisagot. Alam niyang mabuti si San at walang masamang intensyon, pero hinikayat siya ni Effie. Kung hindi mo ako pinaniniwalaan, ipaimbestiga mo ang pagkatao ni San sa pulis anumang oras. Samantala, paulit-ulit na tinawagan ni San si Onseo, pero hindi ito sumasagot. Pagbalik sa resto, hinintay ni Onseo si San at tinanong, may itinago ka ba sa akin? Mabilis na umiling si San, pero narinig ang pagdududa ni Onseo. Kung ganoon, bakit ka nandun noong maaksidente ang nanay ko? Prangkang sumagot si San, bumalik ako roon para maghanap ng paraan pabalik sa Johnson.
400 taon na ang nakalipas, pero ang kakaibang paliwanag ni San ay lalong nagpagalit kay Onseo. Sumigaw siya, hindi oras para sa kalokohan. Sabihin mo ang buong katotohanan ng maayos. Walang magawa si San, lahat ng sinabi ko ay totoo, pero kung nagdududa ka pa rin sa akin, wala na akong masasabi. Kinabukasan, bumalik si San sa pinangyarihan ng aksidente, umaasang makakahanap ng ebidensya para patunayang inosente siya at maalis ang hindi pagkakaunawaan kay Onseo. Tumunog ang cellphone niya at tinanong ni Onseo kung nasaan siya. Dahil ayaw niyang mag-alala ito, nagsinungaling si San na nasa palengke siya, pero hindi niya alam na malapit lang si Onseo at nakita siyang nasa lugar ng aksidente. Dahil sa kasinungalingan, lumakas ang duda ni Onseo. Agad siyang pumunta sa presinto para ipaimbestiga ang pagkatao ni San, pero nauna na si Effie, na maingat na inutusan si pulis o kung ano ang sasabihin. Sa telepono, nagsinungaling si O na may 14 na nakaso ng panloloko si San. Nabigla si Onseo at hindi nagsalita, hinintay niya si San at umalis sa resto, iniwan siyang mag-isa sa kusina para magsilbi sa mga customer. Sa kabutihang palad, dumating si Mison para tulungan si San kahit hindi alam kung saan nagpunta si Onseo. Samantala, pumunta si Onseo kay Effie, nawala na ng tiwala kay San at ibinuhos ang lahat ng duda niya. Pero nagtaka siya, kung si San ang may kagagawa ng aksidente sa nanay ko, bakit hindi siya tumakas at nanatili pa sa resto natin? Sumagot si Effie, naalala mo ba noong pupunta ka sa akin para pumirma ng kontrata? Halos may benta mo na ang resto, pero dumating siya at sinabing ito ang Hughes dinner. Hindi ba plano niyang agawin ang ari-arian niyo? Sa kabilang banda, nang humupa ang mga customer, inasikaso ni San si Miso ng masarap na pagkain pagkatapos ng mahabang araw. Pero nakita niya si Onseo kasama si Effie, kaya nagmadali siyang lumapit para magtanong. Napansin ni San na itinuring na siyang manloloko ni Onseo. Kahit pa sinserong nagpaliwanag si San, malamig na sinabi ni Onseo, umalis ka na sa resto ng nanay ko. Mabilis na napagtanto ni San na si Effie ang nasa likod ng lahat na minanipula ang isip ni Onseo. Galit na galit, hinawakan ni San ang kwelyo ni Effie para magpaliwanag, pero biglang sumakit ang ulo niya at bumalik ang mga pira-pirasong alaala mula sa nakaraan. Sa kabutihang palad, dumating si Mison, dinaluhan si San at sinermonan si Onseo. Bakit pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, hindi mo pa rin siya pinagkakatiwalaan at gusto mo pa siyang paalisin? Nabigo ako sa'yo. Pagkatapos, hinikayat ni Mison si San, sumama ka sa akin, hahanapan kita ng mas magandang resto. Hindi mo kailangang manatili sa pangit na restong to. Dinala ni Mison si San sa bahay niya, kung saan unti-unting bumalik ang mga malabong alaala ni San. Naalala niya si Mison na nagbabala sa kanya tungkol kay Effie, ang opisyal, at ang mga plano nito laban sa kanya at sa mga kaibigan niya. Sa gabi, nakita ni Mison na malungkot si San, kaya pinakita niya ang mga nakakahiyang video ng pag-arte niya para pasayahin siya, pero hindi ito natawa ni San o nakitang nakakatawa. At kahit na iniisip ni San na si Mison at si Mison ay iisa, pinuri niya, ang Mison na kilala ko ay isang talentadong artista, napakahusay sa tula, musika, at mga instrumento. Isa akong tagahanga ng kanyang talento. Kamukha niya si Mison, halos pareho sila, maniwala ka, isa rin siyang artista na mailikas na talento. 400 taon na ang nakalipas, mula nang biglang nawala si San, ang tugtog ni Mison ay naging malungkot. Si Effie, ang opisyal, ay patuloy na hinintay ang 7 kaibigan ni San, pinipilit silang umamin sa hindi nila ginawang pagtataksil. Hindi na nakayanan ng isa ang torture at umamin sa peking pagtataksil. Ngumiti si Effie at inihayag na sa gabi ng bagong buwan, isasagawa ang pagbitay sa mga traitor. Sa kasalukuyan, dahil nag-aalala kay Onseo, binuwag ni San ang payo ni Mison at nagpa siyang bumalik sa Hughes dinner para protektahan si Onseo mula kay Effie. Pero noon, dinala ni Onseo si Effie sa ospital para bisitahin ang nanay niya. Sa harap ng kama, inilabas ni Onseo ang kanyang pagkabigo, sinabing paparusahan niya si San dahil sa nangyari sa nanay niya. Napansin ni Effie na gumalaw ang daliri ng nanay ni Onseo na nagdulot ng takot sa kanya. Sinabi ni Onseo na tulungan siyang bantayan ang nanay niya habang kakausapin niya ang nurse para ipagbawal si San na makabisita. Sa resto, bumalik sina San at Mison pero wala si Onseo. Natuklasan ni Mison na magkasama sina Onseo at Divi. Pakiramdam ni San ay may hindi maganda kaya nagpa siyang makipagkita kay pulis o para ipaimbestiga si E. Pero maraming kasama si O kaya dinala niya si San sa labas at inis na tinanong kung sinadya niyang pag-usapan ito sa harap ng marami. Mas nainis si San, wala akong sinabi na hindi totoo. Sa isang biglang galit, nadulas si O na nagdududa si Onseo kay San at nagbanta, hindi mo kayang kalabanin si E. Mula rito, napagtanto ni San na hindi kailanman tunay na inimbestigahan ni O si Effie at posibleng tauhan pa nito. Kahit pinigilan at binantaan ni O, sinabi ni San, wala na akong sasabihin sa tulad mo. Maghanap ako ng ibang tulong.
Nagkaroon ng away at itinulak ni O si San sa lupa. Noon, tumugma ang mukha ni O sa alaala ng isang mamamatay sa isip ni San. Sa sandaling iyon, bumalik ang mga malabong alaala na nagdulot ng sakit sa dibdib ni San. Sa mga alaala, nasa panganib ang 7 kaibigan niya, kaya naging mas determinado siyang makabalik sa Johnson. Sa ospital, natakot si SA na baka gumaling at magising ang nanay ni Onseo, kaya sinubukan niyang tanggalin ang breathing tube nito habang wala si Onseo. Sa kabutihang palad, dumating ang nurse at si Onseo, kaya hindi natuloy ang masamang plano ni Effie. Sa daan pabalik, tinanong ni Effie si Onseo tungkol sa kalagayan ng nanay niya at kung paano niya pamamahalaan ang resto kapag umalis na ang walang tirahan. Malungkot na sumagot ang anak, gusto ng ospital na ilipat ang nanay ko sa ordinaryong kwarto dahil hindi na makakatulong ang intensive care. Kung ganito, kailangan kong alagaan siya madalas at hindi na magagawa ng resto ang dati. Sinamantala ni AC ang pagkakataon, hinikayat si Onseo na agad pirmahan ang kontrata ng paglilipat, pero sinabi ng dalaga na kailangan muna niyang pumunta sa isang lugar. Dinala ni Onseo si Effie sa isang tindahan ng pag-aayos at ikinuwento, ay lalaking baliw na pumasok sa bahay ko at binasag ang porselas na garapon na hinintay ng nanay ko. Gusto ko sanang ipaayos ito. Ngumiti lang ng pilit si Effie. Tinanong ni Onseo ang eksperto tungkol sa gastos sa pag-aayos, siguradong mahal dahil hinintay ito ng nanay ko. Pero trangkilong sumagot ang eksperto, 1,000,001 lang ang halaga nito, mass-produced at mababa ang kalidad. Gusto mo pa bang ipaayos? Nagtaka si Onseo kung bakit hinintay ng nanay niya ang 1,000,001 na garapon. Samantala, si San, na may tunay na pangalang Heo, ay naglibot para hanapin ang misteryosong matanda, sumigaw pa sa gabi sa desperasyon, umaasang lilitaw ulit ito. Maya-maya, biglang dumating ang matanda. Natuwa si San, naalala ko na ang lahat, salamat sa tulong mo noon. Pero pakikalaban ko, dalhin mo ako pabalik sa nakaraan. Trangkilo ang matanda at nagbigay ng kondisyon na tulungan siya ni San sa isang bagay. Pagkatapos makinig sa bulong ng matanda, nagdalawang isip si San pero tumango, nangakong susundin ito. Ngumiti ang matanda, kapag bumalik ka, hindi ka na makakabalik dito. Alam ito ni San at agad sumang-ayon. Sinimula ng matanda ang ritual, pero naalala ni San si Onseo, na niloloko pa rin ni Dev. Nagpasya siyang itigil muna ang ritual, nangakong babalik sa matanda pagkatapos maayos ang mga bagay dito. Tiningnan ng matanda ang langit, kung buo ang buwan dito, ganon din sa Johnson. Kung waning mo dito, ganon din doon. Ang mga kaibigan mo ay bibitayin sa gabi ng bagong buwan, 6 na araw na lang mula ngayon. Alam ni San na kahit bumalik siya, hindi sigurado kung matutulungan niya ang mga kaibigan. Kaya matatag niyang sinabi, bigyan mo pa ako ng ilang araw, aayusin ko to at babalik ako. Sa gabi, hindi makatulog si Onseo sa katahimikan at kawalan ng bahay. Si San naman, tahimik na pumunta sa resto, napansing hindi maayos ang lock ng pinto. Napabuntong hininga siya at maingat na isinara ito, pero nagising si Onseo sa ingay, natakot na may magnanakaw. Hawak ang walis, bumaba siya, pero nakatakas na si San. Samantala, pumunta si Effie kay pulis o, sinisisi siya, anong klaseng trabaho to? Hindi ba't sinabi mong halos wala ng buhay ang may-ari? Pero nakita ko siyang gumalaw ngayon. Kinunutan ng noo si O at ipinakita kay Gacy ang key footage. Natuklasan ang pagpasok ni Effie sa Hughes dinner ilang araw bago, pero sinabi lang ni Effie na may personal na dahilan siya. Bumalik si Onseo sa kama pero hindi pa rin makatulog. Noon, tumunog ang telepono may voice message mula kay San mula ilang araw bago. Dahil hindi makontak si Onseo, nag-iwan ng mensahe si San, nag-aalala ako sa'yo, Onseo, dahil hindi kita makontak. Alam ko, kahit matapang sa labas, napaka-emosyonal mo pa rin. Napaluha si Onseo pagkarinig nito at agad tinawagan si San, pero si Mison ang sumagot, nagmadali si San pabalik sa resto dahil nag-aalala siya sa'yo. Iniwan niya ang cellphone niya rito. Agad dumakbo si Onseo para hanapin si San at nakita ang dalawang salitang iniwan niya sa salamin na nagpapakita ng pag-aalala at pagmamahal. Nagmamadali siyang hinintay, pero nakita ang kotse ni Effie sa isang sulok ng kalye at lumabas si pulis o mula rito. Napagtanto ng may-ari na magkakilala ang dalawa. Kinabukasan, tinanggap ni Effie ang sekretarya ng Pangulo sa kanyang resto na pinuri siya sa pagdaraos ng charity para sa mga mahihirap. Ipinagmalaki rin ni SA na natapos niya ang menu para sa state banquet ng Pangulo para sa mga dayuhang dignitaryo at inanyayahan ang sekretarya na tikman ang mga ito. Narinig ito ni San mula sa malayo. Sa gabi, ibinahagi ni Effie ang balita sa mga investor. Malapit na akong italaga bilang head chef ng state banquet, isang mahalagang hakbang para ipakilala ang ating resto sa mundo.
Masaya rin niyang ibinunyag na nabili niya ang Hughes Dinner para gawing high-end na white coffee shop. Natuwa ang mga investor at pumalakpak, humanga sa galing ni Eve. Pero biglang dumating si Hyeogyun, ang tunay na pangalan ni San, na narinig ang lahat at sinabing si Effie ang pumatay sa may-ari ng resto. Mabilis siyang pinalaya sa resto. Nang makitang galit si San, nag-alok si Effie ng pribadong usapan, at mumisi, gusto ko talagang kunin ang resto nyo, pero hindi totoo ang tungkol sa pagpatay. Alam ni San na nagsisinungaling si Effie, kaya nagpasya siyang hindi susuko at sinabing gagawin niya ang lahat para makahanap ng ebidensya. Walang pakialam si Effie sa hamon. Pagkatapos, tinawag niya ang abogado para sa papeles ng paglilipat ng Hughes Dinner, pero sinabi ng abogado na kahit napirmahan na ni Onseo ang kontrata, nasa pangalan pa rin ng nanay niya ang resto, kaya 3 buwan pa bago maging balido ito. Naiinis si Effie, natakot na baka gumising ang nanay ni Onseo sa loob ng panahon iyon at sumigaw sa abogado na gawin itong 1 buwan. Napansin ni Onseo ang pagmamadali ni Effie, pero hinintay niya ito at ibinigay ang mga papeles. Nagbigay ang abogado ng kontrata ng penalidad na nagsasabing hindi maaaring baguhin ng nagbebenta ang desisyon kung hindi ay magbabayad ng 10 beses ang halaga ng kontrata. Kahit nagulat, mabilis na pumirma si Onseo at binigyan siya ni Effie ng 150 milyon won bilang deposito. Bago umalis, hiniling ni Onseo kay Ese na tulungan siyang magtanong kay pulis tungkol sa pagnanakaw sa resto, dahil hinintay ni Onseo na malapit sina Diffie at pulis pero agad itong itinanggi ni hindi ko kilala ang lalaking yon. Ang kasinungalingang ito ang nagpasimula ng duda ni Onseo. Sa bahay, naalala niya ang galit ni Effie sa abogado na pinilit nitong bilisan ang ligal na proseso, kaya nagtaka siya kung bakit ganoon kagipit si Effie sa resto. Samantala, pumunta si San, na tunay na pangalang Hyeogyun, sa apartment ni Mison para kunin ang iniwang cellphone. Narinig ang gutom na sikmura ni Mison, kaya nagluto siya para rito at tinuruan si Mison kung paano gumamit ng mga sangkap. Umiling si Mison, gusto lang kainin ang luto ni San, pero sinabi ni San, aalis ako sa malayong lugar, kaya kailangan mong maging malaya at huwag kalimutang kumain. Malungkot na umupo si Mison at nagkwento, may nag-alok ng script sa akin, pero ayoko itong tanggapin. Ngumiti si San, subukan mo ulit. Bago ako dumating dito, hindi ko inakalang kaya kong magluto, pero nang ginawa ko, napagtanto kong hindi naman mahirap. Kung hinintay ko ang duda, hindi ako nandito ngayon, nagbabahagi ng pagkain sa iyo. Pumunta si Onseo sa ospital para bisitahin ang nanay niya. Tinanong ng nurse kung umalis na ang ki-apo ng nanay niya, na bumisita kanina at nagtanong kung kailan ililipat ang pasyente, inakalang maghihintay ito kay Onseo. Nagtaka si Onseo at tinanong ang itsura, at inilarawan ng nurse na kamukha si Pulis kaya nagtaka siya kung bakit nagpanggap itong apo. Pagkatapos isipin ang sinabi ni San na sinaktan ni Effie ang nanay niya, nagsimulang maghinala si Onseo kina Diffie at pero nagtaka rin kung totoo ang sinabi ni San, talagang mula sa Johnson ba siya. Dala ang libro na isinangla ni San, pumunta si Onseo sa eksperto sa antigong nakita noon. Nagulat siya sa resulta, hindi ko maapresyuhan ang librong ito. Ito ang orihinal na Dongmun Daeja, isinulat 400 taon na ang nakalipas, isang kopyang manuscript lang ang natitira, pero ito ang orihinal, gamit ang teknik mula sa kalagitnaan ng dinastyang Joseon, at ang may akda ay si Hyeogyun. Hindi makapaniwala si Onseo, kinuha ang libro at umalis. Sa internet, nalaman niyang si Hyeogyun ay opisyal ng Joseon, punong magistrado ng Gongju, ngunit nahatulan at ipinatapon dahil sa paglaban sa matibay na sistema ng klase at diskriminasyon sa mga anak sa labas, at hinatulan ng pagpuputol-putol. Samantala, nagpaalam si Hyeogyun kay Mison. Mabilis na nilagay ni Mison ang numero niya sa cellphone ni San at tinuruan siyang gumamit ng internet. Kung namimiss mo ako, i-search mo lang ang pangalan ko. Tinanong ni San, kung i-search ko ang pangalan ko, lalabas ba ang tungkol sa akin? Natawa si Mison, huwag kang magbiro, lalabas lang iyon para sa mga sikat tulad ko. Nahihiyang sinabi ni San na alam na niya at nagpaalam. Gamit ang internet, nag-search si San tungkol kay Diffie at nalaman na mag-host ito ng state banquet para sa Blue House. At nagulat si San, na tunay na pangalang Hyeogyun, hanggang sa nahulog ang cellphone nang mabasa ang tala tungkol sa kanyang kamatayan na si Hyeogyun ay namatay sa edad 48 sa pamamagitan ng brutal na pagbitay. Dinala niya ang impormasyong ito sa misteryosong matanda at nagtanong, kung bumalik ako sa Joseon, magbabago ba ang kasaysayan? Maililigtas ko ba ang mga kaibigan ko, at maiiwasan ko ba ang pagbitay? Malamig na tumingin ang matanda sa ilog at sumagot, ang tubig ay dumadaloy mula mataas hanggang mababa, kahit anong gawin mo, hindi ito dadaloy pabalik. Napagtanto ni San na kahit bumalik siya, hindi magbabago ang gulong ng kasaysayan.
Tinitigan siya ng matanda, kaya isipin mong mabuti, kung hindi ka nababalik, hindi mo kailangang harapin ang ganoong katakutan. Samantala, sa ospital, natuklasan ni Onseo na lihim na bumisita si pulis o sa nanay niya. Diretsong tinanong niya, may kinalaman ba ang pagpunta mo rito kay Chef F? Umamin si O, pinapagawa ito ni F. Pinabantayan niya ang kalagayan ng nanay mo at yun lang. Trangkilong tinanong ni Onseo, hindi ba't wala talagang kaso si Hyeogyun? Napabuntong hininga si O, ang totoo, wala akong nahanap na impormasyon tungkol kay Hyeogyun. Pasensya na sa pagsisinungaling, nadala ako ng pera. Kung sinaktan ba ni Effie ang nanay mo, hindi ko alam, pero ayaw niyang magising ito. Nalungkot si Onseo, hinintay na ginagawa ito ni Effie, dahil kapag nagising ang nanay niya, maaaring kasuhan siya. Gumaan ang loob ni O, kahit walang malinang na ebidensya, may video ako mula sa ibang lugar. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Narealize ko na naging kasabwat ako ng krimen. Sabihin mo kay Hyeogyun na humihingi ako ng tawad. Agad na kinontak ni Onseo si San at hinintay siyang magkita. Sa presinto, nagbitiw si O, nahihiya na magpatuloy bilang pulis. Sa isang resto, taimtim na humingi ng tawad si Onseo kay San. Hindi pa rin kita lubos na pinaniniwalaan, pero naniniwala akong ikaw, ang sumulat ng Dongmun Daeja, ay si Hyeogyun mula sa Joseon. Umiti si San at ikinuwento ang plano ni Effie na agawin ang Hyeos dinner na matagal nang hinintay ni Effie, pero tinanggihan ng nanay ni Onseo, kaya sinaktan niya ito. Inalo ni San si Onseo, huwag kang mag-alala, kung tumanggi ka, baka pareho kayo ng sinapit ng nanay mo. May plano na akong ibagsak siya, kaya ipaubaya mo na sa akin. Kinabukasan, habang abala si Effie sa paghahanda ng menu para sa state banquet evaluation, sina San at Onseo ay namili ng sangkap sa palengke. Sinabi ni San na alam niya ang tunay na ugali ni Effie, na gagawin ang lahat para makuha ang gusto, at aalisin ang sinumang humarang. Maingat na nakinig si Onseo at tinanong, pagkatapos mong maparusahan si Effie, babalik ka ba sa Joseon, o mananatili na lang dito, kung saan maraming matatamis na bagay ang hindi mo pa nasubukan? Pagkatapos, dinala ni Onseo si San sa photo booth, kung saan nag-iwan sila ng nakakatawa at magandang alaala. Dinala ni Onseo si Gisan sa pampang ng Iloghan upang magsalo ng mainit na ramen at binalak din siyang dalhin sa karaoke o sa lugar ng skiing para maglibot. Ngunit tumanggi si Gyun at sinabing kailangan niyang bumalik agad sa Hyeos dinner upang magluto para makahabol. Hindi natuwa si Onsil at sinabing kung gayon, kailangang mangako si Gyun na hindi na babalik sa Johnson dahil kung babalik siya doon, mamamatay siya at hindi lang iyon, kailangan din niyang harapin ang maraming nakakatakot na bagay. Umiti ng bahagya si Gyun at sinabing alam niya kung paano siya mamamatay dahil naghanap na siya sa internet tungkol dito, ngunit nagdesisyon na siyang babalik pa rin doon. Sa gabi, nakipag-usap siya sa isang matandang lalaki na nagmungkahi na itakwil ang pangalang Hyeogyun at mamuhay ng bagong buhay doon, ngunit tumanggi siya at sinabing babalik pa rin siya sa Johnson upang samahan ang kanyang mabubuting kaibigan at, higit sa lahat, ikwento sa mga tao ang kanyang nakita at naranasan sa hinaharap na mundo na dito pantay-pantay ang karapatan ng mga day at darating ang isang mundong walang mga hari para sa lahat at kailangan nilang malaman ito upang magkaroon ng pag-asa. Kinabukasan, isinuot ni Gyun ang hanbok na may disenyong isda na hinabi ni Onsil at binigyan siya ni Onsil ng keychain na may larawan nilang dalawa bilang regalo sa pagpapaalam. Pagsapit ng dapit hapon, dumating ang punong kalihim at magalang na sinalubong ni Effie Hup at inimbitahan siya sa loob. Matapos tikman ang pagkaing inihanda ni Effie Hup, pinuri ng punong kalihim ang kagalingan sa pagluluto ni Effie. Ngunit nagdalawang isip siya dahil pakiramdam niya may kulang pa sa pagkain na hindi maipaliwanag. Nang umalis, aksidenteng nakasalubong ng punong kalihim si Hyeogyun na buong tapang na ipinakilala ang sarili at sinabing inihanda ng Hyeos dinner ang mga espesyal na pagkain para tikman niya. At narinig niyang naghahanap pa rin ang punong kalihim ng tunay na tradisyonal na pagkain at masasabi niyang ang kinain sa restaurant ni Dos ay peke lamang at inimbitahan siyang tikman ang orihinal na pagkain sa kanyang dinner. Matapos mag-isip, sumang-ayon ang punong kalihim na tikman ito. Sa Hyeos diner, inihain ni Ursula ang unang ulam at ipinaliwanag ni Jun ang tungkol sa Chobian Vdentja. Sa unang subo, nasiyahan agad ang punong kalihim sa simpleng lasa na nagdulot ng sorpresa. Mahusay ding nagkwento si Gyun tungkol sa mga ulam, tulad ng sopas na isda na may 3 kulay, na minahal ng mga eskolar noong panahon ng Joseon, dahil sa 5 tradisyonal na kulay sa sabaw na sumasalamin sa karunungan ng mga intelektual. O ang minti noong panahon ng Hari Ganghe, na unang ipinakilala sa isang hapunan ng Maharlika. Ang mga kwentong ito ay nagpasigla sa punong kalihim, na nagsabing kahanga-hanga ang lasa ng mga pagkain, ngunit mas espesyal pa ang mga kwento sa likod nito, at ito ang kakulangan ni Chef. Narinig ito ni Effie Hup na agad na sumagot at sinabing si Hyeogyun ay may hindi malinaw na pagkakakilanlan at hindi maaaring pagkatiwalaan ng mahalagang hapunan. Habang nagdududa ang lahat, tumayo si Onsil at sinabing, kung gayon, ikaw ba, Effie Hup, ay mapagkakatiwalaan? Ikaw ang nagtangkang pumatay sa aking ina. Sa galit, tumayo ang punong kalihim at sinabi ang kahalagahan ng hapunang ito at na hindi niya ipapagawa kay Effie Hup ang trabaho hanggat hindi naaayos ang gusot na ito. Humingi rin siya ng paumanhin kay Hyeogyun na dahil sa hindi malinaw na pagkakakilanlan, hindi rin siya maaaring magbigay ng tungkulin. Sa galit, sumigaw si Effie Hup at hinawakan sa kwelyo si Jun. Hiniling na magpaliwanag, ngunit pumiti lamang si Jun at sinabing, wala pa ito, bibigyan pa kita ng sorpresa.
Hindi maikakaila ni AC Hop ang mga akusasyon at lubos siyang naguluhan, ngunit sinika pa ring magpakakalma. Iginiit na wala siyang ginawang mali. Bumisi si Gyun at sinabing wala na siyang ibang pagpipilian kundi ilagay ito sa internet at hintayin na lang niya. Pagkatapos, bumalik si Gyun sa Hughes dinner at nalaman na bibisitahin ni Ansil ang kanyang ina. Iniwan ni Gyun ang isang iginuhit na larawan sa papel kay Ansil. Sinabing hawakan ito dahil ito ang ebidensya ng aksidente ng kanyang ina at ingatan ito ng mabuti. Gabi noon, tinitigan ni Ansil ang papel nang hindi maunawaan ang kahulugan nito hanggang sa mag-umaga. Tinawag ni Gyun si AC Hop sa hagdanan kung saan nahulog ang ina ni Ansil. Doon, naalala ni AC Hop ang gabing iyon nang inalok niya ang may-ari ng dinner na bilhin ang lugar dahil nasa sentro ng lungsod ang iskinita nito. Kailangan niya ito para palawakin ang negosyo. Ngunit kung hindi ibebenta, mabibigo ang plano niya. Tumanggi ang ina ni Ansil dahil pamana ito mula sa kanyang mga ninuno na nagtayo ng isang taberna doon ilang siglo na ang nakalipas at ipinamana hanggang ngayon. Dahil sa katigasan ng ulo nito, itinulak ni AC Hop ang ina ni Ansil sa hagdanan. Ngayon, sinadya ni Gyun na dalhin si AC Hop sa lugar ng krimen na ikinainis nito at sinabing ipakita na ang ebidensya at itigil ang mga walang kwentang salita. Ngunit patuloy si Gyun sa pagsasalita ng mga bagay na wala sa lugar. Biglang tumunog ang alarm sa bulsa ni AC Hop, alas 4 ng umaga. Sabi ni Gyun, narinig niya ang tunog ng alarm na iyon habang tumatakbo siya para humingi ng tulong, habang si AC Hop ay tumakas mula sa pinangyarihan at naitala niya ang lahat. Habang nagsasalita, ipinakita ni Gyun ang isang bagay sa kanyang kamay at mabilis itong binawi na nagpagulat kay AC Hop at ikinabahala. Sumugod si AC Hop upang kunin ang bagay at sa gitna ng kaguluhan, narinig ang mga kakaibang bulong na nagpapanik kay AC Hop, ngunit nagpakakalma siya, kinuha ang bagay mula kay Hyeogyun at itinulak siya tulad ng ginawa sa ina ni Ansil. Nang tingnan ni AC Hop ang sinasabing ebidensya, napagtanto niyang ito ay ang keychain lang na mailarawan nila ni Ansil. Nang bumaba siya para tingnan, napansin niyang nawala na si Gyun, kaya't natakot si AC Hop, itinapon ang keychain at tumakas sa panik. Samantala, si Hyeogyun, gamit ang mga bulong, bumalik sa panahon ng Johnson. Nagtanong-tanong siya sa paligid tungkol sa lugar, ngunit hindi maganda ang mga tingin sa kanya. Napansin ni Gyun na wala ni isang ilay sa panahong iyon ang may gupit na tulad niya. Kumalat ang balita tungkol sa isang lalaking walang buhok na nakatali na gumagala sa 4 na pintuan at narinig ito ni Lord D, na agad naghinala na si Hyeogyun iyon, kaya't inutusan niya ang isang mamamatay tao na dakpin ang lalaki at dalhin sa kanya. Pagkatapos, ipinadala ang mga anunsyo ng paghuli kay Hyeogyun sa buong lugar. Tinupad ni Hyeogyun ang pangako sa matandang lalaki, pumunta sa taberna na itinayo nito, at hinanap ang anak na babae nito upang maghatid ng mensahe. Sinabi ng anak na babae na namatay ang kanyang ama mahigit 1 taon na ang nakalipas, kaya paano makapapadala ng mensahe? Sumagot si Hyeogyun na inutusan siya ng ama na sabihin ang mga salitang hindi pa nito nasabi. Biglang naalala ng anak na babae ang panahon bago namatay ang kanyang ama, na nagbilin sa kanya. Ipagpatuloy ang pagpapasa ng tabernang ito, hindi sa anak na lalaki o babae, kundi sa batang may pinakamabuting puso at karapat-dapat. Hayaang manatiling mainit at mapagbigay ang lugar na ito para sa mga susunod na henerasyon. At babantayan ito ng ama kahit na mamatay siya. At tungkol sa singsing ng iyong ina, hindi natapos ang sasabihin ng matanda bago siya pumanaw. Nag-iwan ng nag-iisang anak na babae, at ngayon, nang lumingon ang anak na iyon, halos matigilan si Hyeogyun dahil kamukha nito. Si Ansil sa modernong panahon, napansin ni Hyeogyun ang paligid at napagtanto na ang lugar na ito ang nauna sa Hughes dinner makalipas ang maraming siglo. Nainis ang dalagang may-ari ng taberna dahil sa pagmumuni-muni ni Hyeogyun at hinintuan siyang sabuyan ng tubig. Ngunit mabilis na sinabi ni Hyeogyun na inutusan siya ng ama nito na sabihin na ang singsing ng yumaong ina ay hindi nawala dahil sa sugal, kundi itinago ito sa garapon ng toyo at natagpuan nga ng dalaga ang nawawalang singsing. Mula noon nagsimulang magtiwala ang dalaga kay Hyeogyun at tinulungan siyang makatakas mula sa mga sundalo. Samantala sa kasalukuyan, bumalik si Ansil sa bahay, ngunit hindi niya nakita si Hyeogyun. Humingi siya ng tulong sa pulis na si Oh at naglinis sa kusina. Ilang araw na ang nakalipas, aksidenteng natuklasan niya ang isang nakataling bag na nahulog mula sa basag na banga. Noon din tumawag si pulis Oh na nagsabing natagpuan ang huling signal ng telepono ni Hyeogyun sa lugar kung saan na-aksidente ang ina ni Ansil. Nag-aalala si Ansil at nagmadaling pumunta doon. Natuklasan niya ang keychain na ibinigay niya kay Hyeogyun na nagpaalala sa kanya ng kakaibang guhit na binanggit ni Hyeogyun mula sa pahiwatig na ito. Natuntun niya ang lokasyon ng teleponong sinadyang itago ni Hyeogyun at nang buksan ito, natuklasan ni Ansil ang isang video na kinunan kaninang madaling araw, mahigit 3 oras ang haba, na nagpapakita kay SA Hop na nakipagkita kay Gyun at walang awang. Itinulak siya sa hagdanan, bumalik sa panahon ng Joseon, lumapit ang dalagang may-ari ng taberna at pinahiram si Gyun ng Amerikana para magkubli. Nag-isip sandali si Gyun at sinabing may hinintay siyang pabor mula sa dalaga. Pagkatapos, sa pamamagitan ng mga tao, nalaman niyang mas maaga ang nakatakdang pagbitay sa 7 kaibigan niya. Alam niyang plano ito ni Lord D. Galit na galit si Gyun at nakalimutang magtago ng mukha habang tumakbo. Sa pagtakas, nakasalubong niya si Mitrang na nagsabing siya ang magpapalihis ng atensyon habang mabilis na tumakas si Hyeogyun. Ngunit hindi naman talaga siya tumakas, kundi pumunta sa kanyang mga kaibigan, humarap si Gyun sa gwardiya. Gumamit ng ballpen para magsulat ng ilang linya sa kamay nito, at inudyukang umalis sandali para bigyan ng isang bagay na mahalaga. Agad sumang-ayon ang gwardiya dahil sa kita. Nakipagkita si Gyun sa kanyang mga kaibigan at sinabing bumalik siya para linisin ang kanilang pangalan at pigilan ang pagbitay.
Hiniling niyang patawarin siya bilang isang walang kwentang kaibigan, ngunit mumiti ang matalik na kaibigan, hinawakan ang kamay ni Gyun at sinabing kahit iniwan sila ng pamilya, palagi siyang nandyan bilang tunay na kaibigan. Hinikayat din ni Gyun na sa hinaharap na napuntahan niya, walang diskriminasyon sa pagitan ng lehitimong anak o hindi, walang pagkakaiba sa mataas o mababa, maaaring maging sino ang gusto ng tao anuman ang kanilang pinagmulan, at iminungkahi na sa susunod na buhay sama silang pupunta doon. Habang nag-uusap, lumapit si Lord Dihi at inimbitahan si Heo Gyun na sumama sa loob. Doon, madalas hindi malinaw ang sinasabi ni Gyun na sa nakalipas na panahon, hindi siya nagtago kundi naglakbay lamang sa hinaharap. Pero doon, may mga bahay na mas mataas pa sa bundok, mga sasakyang mas mabilis kaysa kabayo, at ang gabi ay halos kasing liwanag ng araw. Tumawa si Lord Dihi na para bang narinig ang isang nakakatawang kwento. Ngunit seryosong sinabi ni Gyun na kung nagdududa siya, tandaan na bumalik siya roon na may sugat mula sa paghabol ng kanyang mamamatay tao. Hindi ba't iyon ang ebidensya? At alam niya na ang buong buhay nila ay maisusulat sa kasaysayan sa ilang maikling linya at tungkol kay Lee Ji-chung. Isinulat ng kasaysayan na siya ay isang malupit na napatalsik ng mga rebelde, at habang tumataka sa ibang probinsya, nahuli siya at binitay. Galit na galit si Lord Di. Hinugot ang espada upang kumilos, ngunit si Heo Gyun, na nakitang unti-unting bumagsak ang mga kaibigan, ay walang anumang takot sa mga mata. Samantala sa kasalukuyan, habang sinisigurado ni Lee Hop sa punong kalihim na hindi na maulit ang mga tsismis, hindi pa siya tapos magsalita nang pumasok ang mga pulis mula sa pintuan. Dala ang utos ng agarang investigasyon dahil sa hinala ng pagtatangkang pagpatay ni Chef Lee. Mabilis na kinubkob ng mga mamamahayag ang lugar para sa interview. Sa una ay kalmado pa si Lee Hop. Ngunit nang makita ang isang reporter na may payong na katulad ng hinintuan niyang itapon noon, nagsimula siyang mawala ng kontrol. Si Mison, habang nanonood ng balita, natuwa nang makita ang headline na maaaring makulong ng 8 taon si Lee Hop dahil sa pagtatangkang pagpatay. Ngunit nang makita sa video na si Heo Gyun ang biktima, agad nagbago ang kanyang ekspresyon at naging malungkot. Dala ang damdaming iyon sa pag-shooting ng bagong pelikula. Unang beses na umiyak si Mison sa isang eksena ng napakatotoo, na ikinabigla ng direktor at buong film crew. Samantala, si Ansil, nakaupo sa harap ng kama ng kanyang ina, binuksan ang pamana na itinago ng kanyang ina sa loob ng maraming taon. At nagulat siya nang makita na ito ang bordang isda na ibinigay niya kay Heo Gyun. Umiyak si Ansil nang hindi namamalayan at nasabing marahil ay nakauwi na siya ng ligtas. Ang ina ni Onsil, na noon ay walang malay, biglang inangat ang kamay upang aliwin ang anak, at pagkatapos, milagrosong gumising ang may-ari ng dinner, na nagdulot ng pagkansela ng pagdinig tungkol sa guardianship ni Onsil at ang kontrata sa pagbili ng Heo's dinner. Makalipas ang 1 taon, ipinagpatuloy ng mag-ina ang pamamahala sa family dinner, ngunit dahil sa kalusugan, 50 servings lang ang ibinebenta nila kada araw. Si Lee Hop ay napawalang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya tungkol sa biktima, ngunit nahatulan siya dahil sa pagtatangkang patayin ang may-ari ng dinner. Si Miso naman ay naging regular na customer ng dinner kahit wala si Heo Gyun. Abala pa rin ang aktres na ito. Si Police O ay naging isang tapat na delivery man, araw-araw naghahatid sa dinner ng mag-ina ni Ansil, at si Ansil, pagkatapos ng trabaho, madalas kinukuha ang librong iniwan ni Gyun at tinititigan ito. Natuklasan na lihim na iwan siya ng paalam sa isang pahina, kung saan isinulat ni Heo Gyun na kahit saan man siya mabuhay, naintindihan niyang ang mga tao ay nabubuhay lamang para sa kasalukuyan, kaya't sinabihan niya si Onsil na sikapin maging masaya. Dahil ang kaligayahan ay paglilingkod sa sarili. Habang nag-iisip ng malalim, isang bagong customer ang pumasok sa dinner, at nang mag-angat ng tingin si Onsil, nagulat siya nang makita ang isang lalaking kamukha ng lalaking iyon. Walang bahay na lagi niyang hinintay sa Heo's dinner. Natapos na rin ang pelikula. Kung nagustuhan ninyo ang nilalaman, paki-click ang like at subscribe upang suportahan kami. Magkita tayo ulit sa iba pang mga video.